Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1711 Hindi ko kailangan mong sabihin. Hindi masyadong lumipad si Yefan, ang layunin niya ay alisin muna ang mga kamera na ito, at pagkatapos ay tahimik na hanapin si Niewuyo at ang iba pa. Ito. Hindi sa nag-aalala siya, ngunit gusto niyang bumalik sa Purgatory Island. Ang pinakamabilis na paraan ay hayaan ang Void Teleport. Sa kabutihang palad, si Niewuyo at ang iba ay hindi malayo, bumalik si Yefan sa kanyang normal na estado at nahulog sa mga guho ng isang gusali. Yefan, ayos ka lang ba? Anong nangyayari dyan? Nakita ni Niewuyo na nakabalik ng ligtas ang kanyang anak, at tuluyang nahulog ang malaking bato sa kanyang puso. Oo. Sinabi ng fan, okay lang ako, nalutas na ang immortal. Naghintay sina Sisley at Void, nakatingin sa mga mata ni Yefan, puno ng pagkamangha. Ang kanilang opinyon, ang napakalakas na immortal, sa bibig ni Yefan, ay parang isang reptilya na tatapakan hanggang mamatay pagkatapos sumunod, hindi dapat banggitin. Oo. Lumapit si Fan kay Ayer at nakita niyang namumutla pa rin ang mukha ng dalaga, pero naging matatag na siya, kaya hindi niya maiwasang humingi ng tawad. Ayer, may utang na naman akong pabor sa iyo sa pagkakataong ito. Umiling si Ayer at mahinang sinabi, huwag mong pag-usapan ito sa pagitan natin, Nie. Wuyu pursed her lips and nodded with a smile, looking at Ayer's eyes with a bit of special love. Void, pagod ka na ba? Napatingin si Yefan kay Vinnie sa tabi niya. Nakikita. Ilang puting buhok sa ulo ni Void at sa kanyang makalumang mukha, labis din ang pasasalamat ni Yefan. Sa sitwasyon ngayon, mahalaga ang bawat minuto ng pagtitiyaga. Kung hindi dahil sa tulong nitong magkapatid na ito, natatakot ako na matagal nang namatay si Niewuyo. Walang bisa. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ni Yefan, at direktang sinabi, gaano man kabigat ang konsumo, hindi pa rin problema ang mag-teleport minsan, saan ka pupunta. Hindi nag-aksaya ng maraming oras si Yefan sa pagpapaliwanag, ipinaliwanag na pagkatapos bumalik sa Purgatory Island, agad na sumunod si Void. Sa isang kisap mata, lahat ay tumawid na sa dagat at bumalik sa laboratorio ni Chu Yunyao. Asawa, nanay, hindi ka ba nasaktan? Sabik na tumakbo si Su Qingzhou nang makita niya ang kanyang asawa at biyenan na naglalakad palabas ng portal. Sa console, sinulyapan siya ni Chu Yunyao ng may paghamak, at bumulong ng pambabala. Su. Nilinga ni Qingzhou ang kanyang ulo at tinitigan ng masama ang babae. Hanggat kasama niya ang babaeng ito na nagngangalang Chu, palagi siyang magagalit, ngunit hindi ngayon ang oras para mag-away, kaya kailangan niya muna itong tiisin. Oo. Walang choice si Fan kundi magpanggap na wala siyang narinig, nagkukunwaring tahimik ang laboratorio, at mabilis na nagtanong, asawa, kumusta ang missile? Huminga ng malalim si Su Qingzhou at sinabing, ang isang bansang may teknolohiyang pangharang sa pangkalahatan ay sumang-ayon ang lahat, at ngayon ang mga lugar na may pinakamakapal na populasyon sa mundo, pati na rin ang mahahalagang pinagkukunan ng tubig, ay na-deploy na para sa pagtatanggol. Oh, wala ka bang na-encounter na problema? Naisip ni Yefan na magpupulong ang mga bansa para talakayin, bumoto, at iba pa. Pagkatapos ng lahat, ang mga missile na ito ay mga madiskarteng sandata. Kahit na may problema noon, sino ang maglalakas loob na magbigay ng opinyon kapag nakita mo ang larawan ng pagpatay mo sa immortal? Sabi ni Chu Yunyao na may blankong tingin. Napakamot ng ulo si Yefan, hindi niya inaasahan na, pumatay siya ng mga manok gamit ang kutsilyo ng toro, at ginamit niya ito ng tama. Talagang hindi niya sinasadyang takutin ang mga pinuno ng mga bansa. Iyong kamahalan Lucifer, ano ang ibig mong sabihin sa Myzil? Medyo natarante si Sisley at ang iba pa. Nagpaliwanag ng kaunti si Yefan, at agad na kinilig ang lahat. Hindi ko akalain na ganito pala kabaliw ang Diyos na ito. Ang immortal ay bahagi lamang ng plano nito. Ang 24 na ballistic na inayos nito sa orbit ng kalawakan ay ang pangwakas na paglipat, sabi ni Yefan. Si ay labis ding nag-aalala, at nagtanong ng may pag-aalala, kung gayon, tayo ba, Ru at Ian, ay may mga missile din na nakatutok sa kanila. Huwag mag-alala, ang iyong kabisera ng Ru at Ian ay may 1,000,000 tao lamang, at anumang malaking lungsod sa siya ay may higit pa kaysa sa iyo. Sa paghusga mula sa trajectory ng mga missile na iyon, hindi sila na-deploy sa Hilagang Europa, kaya, dapat kang maging ligtas doon, sabi ni Chu Yunyao. Natigilan sandali, pagkatapos ay ngumiti ng alanganin, oo, kaunti lang kami. Hindi mahalaga kung kakaunti ang mga tao at mas maraming tao. Kahit na ito ay higit sa 100,000 katao, kapag sila ay nahawahan, magkakaroon ng malaking problema. Lahat ng mga missile ay dapat na maarang hanggat maaari. Mahigpit na tanong ni Yefan, Yunyao, nakuha na ang karapatang gumamit ng mga missile, hindi ba natin sila direktang sirain mula sa orbit ng kalawakan? Hindi ko ginagawa ito. Paano ito magiging napakabilis? Kung gusto mong i-lock ito, kailangan mong i-lock ang lahat. Sirain ito sa isang pagkakataon. Ngunit, iba-iba ang operating system ng iba't ibang bansa, gumagawa ako ng ganoong kalaking proyekto mag-isa, akala mo talaga engkanto ako. Bumantong hininga si Chu Yunyao. Yeah.
Bahagyang napahiya si Fan at nakangiting sinabi, nakakapagtrabaho ng husto, hehe. Sa pagkakataong ito, salamat sa iyo, kung hindi, lahat tayo ay mananatili sa kadiliman. Paano natin malalaman na ang taong ito ay maglulunsad ng mga missile? Siyempre, salamat sa akin, kung hindi, ang lalaking iyon ay sadyang magpadala ng isang tao upang patayin ako. Siguradong tinak na ako sa mga mata nito ngayon, tinak sa laman. Walang magawang umiling si Chu Yunyao habang mabilis niyang tinapik ang susi ng ilaw. Ano? May pinadala ba sila dito para patayin si Yunyao? Tak ang tanong ni Niehuyo. Tumango si Ye Fan, kung hindi dahil kay Angel, nagtagumpay sana ang langit at tao. Oh, mahirap talaga para kay Yunyao, mabilis na sabi ni Niehuyo. Pagsama-sama tayong lahat, walang kasing daming tao sa ilalim ng proteksyon ni Sister Yunyao nag-iisa, ngumiti si Air. Pagdinig. Isang grupo ng mga tao na pumupuri sa kanya, si Chu Yunyao ay nakaramdam ng kakaiba, na nagsasabi na sila ay kasuklam-suklam at hindi nararapat, kaya siya ay nagkunwaring hindi narinig. Su. Tiningnan ni Chingzo ang mga tao na may kaunting hinanakit, tahimik na naglakad sa gilid, at nagpatuloy sa pagharap sa bagay na nasa kamay. Natural na nalaman ito ni Ye Fan, at agad na tumagilid, hinawakan ang mukha ng babae gamit ang dalawang kamay, ang aking asawa ay nagsisikap din. Siya ay nakikipag-usap sa lahat ng partido at nagpapadala sa akin ng impormasyon. Kung wala kayo, kami ay parang mga bulag na lalaki. Si Su Chingzo ay nakaramdam ng kaunting kasiyahan sa kanyang puso, ngunit inalis pa rin niya ang kamay ng lalaki at galit na sinabi, ano ang ginagawa mo, hindi ko na kailangan mong sabihin ito, sinusuyo mo ba ang isang bata? Oo, ako hindi ba ito lubos na nagpapasalamat? Mataimtim na sabi ni Ye Fan. Humph. Si Su Chingzo ay mukhang medyo nakakainsulto at nagtanong, ano ang gagawin mo sa biochemical laboratory na iyon? Mayroon ding Ganesha, tulad ng sinabi mo, hiniling ko kay Azazel na kunin ang isang tao na pumalit. Pagdating sa negosyo, naisip ito ni Ye Fan at sinabing, iyon ay upang ipaalam sa mundo ang katotohanan sa likod ng ebolusyonaryo. Ebidensya, mangolekta ng ebidensya sa lalong madaling panahon, at hayaan ang mga opisyal at media ng iba't ibang bansa na tingnan, Ganesha. Mayroon akong iba pang mga plano. Okay, naunawaan ni Su Chingzo. Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Chu Yunyao ng dalawang salita, oops. Si Ye Fan at ang iba pa ay na-refresh lahat at nagmamadaling lumapit. Yunyao, anong meron? Kumunot ang noo ni Chu Yunyao at sinabing, ang problemang pinakakinabahala ko ay ang mga missile na ito ay lahat ay may sariling likidong oxygen, at lahat sila ay may sariling mga pakpak. Ibig sabihin, maaari nilang itulak ang kanilang mga sarili sa isang vacuum na kapaligiran at baguhin ang kanilang flight trajectory, hindi ang uri ng mga missile na may nakapirming landas. Ibig mong sabihin, hindi ma-intercept. Hindi, sinabi ni Chu Yunyao, ang missile na may mga pakpak ay mas nababaluktot, ngunit mayroon din itong mahusay na pagtutol. Basta. Sapat na mga interceptor missiles ang inilagay, ang success rate ay hindi pa rin maliit, ngunit ang problema ay ang saklaw na kailangang ipagtanggol ay mas malaki kaysa sa inaakala. Sa sandaling ito, sa screen ng buong sistema, biglang umilo ang isang malaking pulang tuldok. Nang hindi na hinintay na magtanong ang lahat kung ano ang ibig sabihin nito, agad na tinapik ni Chu Yunyao ang utos, huli na para sirain ito, nasa launch mode na. Maaari lang tayong mag-block hanggat maaari. Kabanata 1712 isang kumpletong pagkatalo. Ang kapaligiran sa buong laboratorio ay nagyelo, lahat ay tumingin sa mga pulang tuldok sa buong planeta, at ang kanilang mga kirot sa puso ay tense. Dito ba dumaong ang mga missile? Mayroong higit sa 24. Gulat na sabi ni Niehuyo. Tinitigan ni Chu Yunyao ang screen at sinabing, ang mga puntong ito ay ang lahat ng mga punto kung saan maaaring mahulog ang missile. Kinakalkala ko ito gamit ang malaking data. Ayon sa bawat punto ng taglagas, susuriin ko ang posibleng impeksyon at epekto sa mga tao. Ang mga coordinate na ito ay nakuha. Habang nagsasalita, unti-unting lumilitaw ang 24 na pulang linya sa holographic na imahe. Halika. Hindi na kailangang magpaliwanag si Chu Yunyao, alam ng lahat na ang mga pulang linyang ito ay ang tilapon ng mga missile. Kung alam ko ang ruta ng mga missile na ito, maaari kong gamitin ang particle decomposition upang sirain ang mga ito, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ko alam kung saan mapupunta ang mga missile, walang magawang sabi ni Air. Medyo mataas ang konsumo ko, pero nakakapag-teleport pa rin ako ng 2 beses, sabi ni Void. Walang silbi kung mayroon kang teleportation magic. Kung ang missile ay bahagyang nabago, ang pagkakaiba sa mga coordinate ay ilang kilometro o kahit 100 kilometro. Sa tingin mo ba ay makakapag-teleport ka talaga doon sa tamang oras? Sinabi ni Chu Yunyao, ang taong ito, ang alam lang na ang ilan sa inyo ay may kakayahan na sirain ang mga missile, kaya ginagamit ninyo itong missile na maaaring magbago ng landas. Habang nagsasalita siya, inihanda din ni Chu Yunyao ang lahat ng missile para sa interception ng sabay-sabay. Ang babae ay masyadong mapagpasyahan at direktang naglabas ng utos sa paglulunsad. Biglang lumitaw ang mga asul na linya sa maraming bansa sa mundo. Ito ang mga missile na harang.
Ang mga missile na ito ay dapat sirain sa isang tiyak na taas, kung hindi, ang likido sa loob ay makakaapekto rin sa lupa, sabi ni Chu Yunyao. Ngunit sa sandaling ito, natuklasan ni Chu Yunyao na ang 5 sa mga missile na ito ay biglang naging 5 coordinate na hindi pa nakalkula ng kanyang malaking data. Anong nangyayari? Nakatuklas din si Ye Fan ng isang espesyal na sitwasyon. Hindi tama ang ilang missile. Nagtataka din si Su Qingzhou. Biglang may naisip si Chu Yunyao, walang pakialam, tumalon mula sa console, lumapit sa holographic na imahe, tumingin ng malapitan, at pinalo ng malakas ang ulo niya. Idiot! Chu Yunyao, tulala ka talaga. Kailan? Nakita ng lahat na hinahampas ng babae ang sariling ulo na may hitsura ng inis, tumaas ang puso nila. Yunyao, what's wrong? Bakit mo pinapagalitan ang sarili mo? Hindi kaya maarang ang missile? Kinakabahang tanong ni Niewuyo. Kinagat ni Chu Yunyao ang kanyang mga pilak ng ngipin at tila galit na galit sa kanyang pagkakamali. Hinawi niya ang rubber band na nakatali sa kanyang buhok, at umupo sa hagdan sa mapang-akit na boses. Ang babae ay mukhang ayaw at nagsisisi, na parabang nahulog siya sa sarili niyang maliit na mundo, at walang gustong mag-alaga sa kanya. Nagulat ang lahat, ano ang sitwasyon? Sa laboratorio, nagkaroon ng sandaling katahimikan, at ang mga asul na linyang iyon ay tiyak na sinusubaybayan ang mga pulang linyang iyon. Tanging ang 5 pulang linya na napunta sa ilang kakaibang lugar, kahit na may mga missile na hamarang sa kanila, napakalayo nila. Ano ang nangyayari sa mga tao ngayon? Kung maglulunsad ka ng mga missile sa mga lugar na ito, kahit na hindi mo sila maarang, hindi mo sasaktan ang sinuman, pagtataka ni Sisli. Hindi ito sasaktan kahit kanino. Bulong ni Ye Fan, at gamulo ang kanyang isip. Muli niyang tiningnan ang 5 coordinate, at biglang nagising. Hindi lang tao ang target nito. Sa wakas ay nagising si Ye Fan, bakit naiinis si Chu Yunyao? Dahil, naramdaman ni Chu Yunyao na ang kanyang IQ at ang kanyang paningin ay ganap na nalulula. Hindi tao. Anong ibig mong sabihin? Nagmamadaling nagtanong si Niewuyo, maaaring ibang hayop. Nang makitang ayaw magsalita ni Chu Yunyao, napabuntong hininga si Ye Fan at ipinaliwanag sa karamihan, tingnan mo, ang 5 lugar na ito, lahat ito ay tropikal na damuhan ng Aprika, kagubatan ng Amazon, mga coral reef malapit sa volcanic belt. Ang mga lugar na ito ay ang lahat ng pinakamayaman sa mga species sa mundo, at mayroong mas maraming buhay doon kaysa sa mga tao. Ang evolutionary fluid ay hindi nag-iisa ng tao mula pa noong una. Ang inihanda namin ay i-mutate ang mga gene ng lahat ng buhay. Ano? Ang gusto ng langit at tao ay hindi ang ebolusyon ng mga tao, ngunit ang pagbabago ng mga species sa planetang ito. Kapag nag-mutate ang species, maaari itong magdulot ng fault sa food chain at magbabago rin ang kapaligiran. Sa tingin mo ba gusto kong makita na ang pagsalakay ng isang alien species ay maaaring magbago sa kapaligiran ng isang rehiyon o isang bansa? Kapag ang rehiyon na may pinakamaraming buhay na organismo sa mundo, lumitaw ang isang malakihang mutant species. Ano ang magiging kahihinatnan? Narinig ito ng lahat, at nagising silang lahat. Mahirap isipin na kung talagang matagumpay ang planong ito, magkakaroon ng mga halimaw sa lahat ng dako sa hinaharap. Mabubuhay ba talaga ang mga tao sa planetang ito? Napakatanga ko, dapat naisip ko na sa mata ng mga Diyos, ang mga tao at iba pang mga hayop ay talagang ibang uri. Para dito, walang pag-atake laban sa mga tao, ito ang mga mapagkukunan ng planeta, hindi ang pananakop ng isang tiyak na species. Ito ay isang purong anyo ng enerhiya, kaya hindi mahalaga ang impluensya ng mutation ng gene sa buhay, hanggat maaari nitong gawin ang mga tao na hindi mabuhay, ang layunin nito ay makakamit. Si Chu Yunyao sa oras na ito pagkatapos ayusin ang kanyang kalooban, tumayo siya at sinabing, marahil, ang tanging inaalala nito ay kung ang pamamaraang ito ay magiging sanhi ng pagbabago sa kapaligiran, tulad ng ang isang bulalakaw ay nagdala ng panahon ng yelo at sinira ang mga kamag-anak nito. Gayunpaman, nang malaman na imposibleng gumawa ng mga kompromiso sa mga tao gamit ang mga normal na nakakasakit na pamamaraan, ang pamamaraang ito ng pagsira sa isang sibilisasyong may genetic mutation ay talagang matalino. Kung ikukumpara dito, ang mga tao ay talagang masyadong marupok ngayon, napakaraming paraan upang sirain ang mga tao, at hindi na nila kailangan pang magpakamatay. Ang mga species sa planetang ito, na pumapatay sa isa't isa, ay sapat na. Tiningnan ni Chu Yunyao ang imahe ng planeta na may mga siksik na linya, at ngumiti ng malungkot, ang aking malaking data, mula pa sa simula, ay kinuha ang kaligtasan ng tao bilang unang pagsasaalang-alang, at nahulog ako sa bitag ng nakapirming pag-iisip. Ang langit at ang tao ay nag-iisip sa anyo ng isang planeta, at ang iniisip ko lang ay mga tao. Ito ay isang ganap na kabiguan. Hindi ko masisisi kayong lahat. Sa unang tingin, ang layout ng mga missile na ito ay nakatutok sa mga pangunahing lungsod at lungsod ng sangkatauhan. Water source. Masyadong nagmamadali ang oras, at wala ni isa sa amin ang nag-isip na ang layunin nito ay ang buhay ng buong planeta, pag-aliw ni Ye Fan. Huli na ba para pigilan ito ngayon? Gaano mo kayang pigilan? Nag-aalalang sabi ni Su Qingzhou. Umiling si Chu Yunyao, huli na ang lahat. Sa mga liblib na lugar na ito, hindi makahabol ang mga missile. At hindi mo ito nakita. Patuloy itong nagbabago ng mga direksyon, at masusubaybayan ito ng missile,
ngunit gusto mong subaybayan ito ng artificial, at wala kang oras upang mag-react. Natahimik ang lahat, ang mga mata ng lahat ay puno ng pag-aalala, at nakamasid lang sila, 5 missile ang dumaong sa planeta. Kahit na ang mga missile na umatake sa lungsod ng tao ay talagang naharang, ang sangkatauhan ay natalo sa larong ito. Si Su Qingzhou ay mahinang sumandal kay Ye Fan, ang kanyang mga mata ay puno ng luha sa kawalan, siya ay bumulong sa sarili, at tila nagtatanong sa iba, bukas. Ano kaya ang magiging mundo? Natahimik si Ye Fan. Ang sagot sa tanong na ito ay maaaring hindi man lang malaman ng mga Diyos na gumawa ng lahat ng ito. Kabanata 1713 ang pinakanakababahala na bagay. Ang ikatlong araw pagkatapos ng Great War ng 1713. Malapit sa bulkan na sinturon ng isang karagatan, ang dagat ay puno ng kaunting baho. Daan-daang mga barko mula sa iba't ibang bansa, kabilang ang mga barkong pang-agham na pananaliksik, mga frigate, mga barko ng pangingisda, mga barkong pang-supply, at iba pa. Iba't ibang mga barko, sa pamamagitan ng command, ay gumagana dito sa maayos na paraan. Ang pinagmumula ng mga baho na ito ay isang malaking bilang ng mga patay na marine creature sa dagat, at ang trabaho ng mga barkong ito ay itapon ang mga bangkay ng mga marine creature na ito at mangolekta ng mga sample para sa pananaliksik. Noong una, inakala ng maraming tao na ang mga orihinal na likidong ito ay lilikha ng malaking bilang ng mga halimaw, na nagdudulot ng malaking banta sa mga tao. Pero kung tutuusin, bagamat maraming kakaibang hugis na nilalang ang lumitaw, walang malalaking halimaw ang lumitaw sa imahinasyon. Ngunit gayunpaman, nakakuha ito ng malaking atensyon mula sa lahat ng partido. Pagkatapos ng lahat, hindi pa ito natuklasan ngayon, na hindi nangangahulugang hindi pa. Sa eksena, ang lahat ng siyentipikong mananaliksik at ang hukbo at kawani na tumulong sa depensa ay nakasuot ng isolation suit at gas mask, na gumagawa ng pinakaligtas na mga hakbang, dahil sa takot na mahawan ng anumang virus. Ang isa sa mga malalaking barkong pang-agham na pananaliksik sa Sia Kingdom, isang helicopter, ay handa ng lumipad. Hinubad ng isang babaeng scientist ang kanyang gas mask at hinubad ang kanyang isolation gown habang siya ay naglalakad. Mukhang takot na takot ang mga katulong na nakasunod sa likod. Miss Chu, huwag mo munang habarin. Pagkatapos mong umalis, disinfect mo tapos tanggalin mo. Paano kung ma-accident ka? Huwag mong takutin ang sarili mo, 3 araw na, hindi mo pa ba naiisip? Kailangang umabot sa sapat na konsentrasyon ang impluwensya ng tao, paano ito mahahawaan ng bug zone ng hangin? Mabilis na sumakay si Chu Yunyao sa helicopter, at pagkatapos ay sinabi sa ilang mga katulong mula sa iba't ibang bansa sa likod niya, lahat ng mga sample dito, pagkatapos makumplito ang koleksyon, lahat ng data ay kokolektahin. Ipadala ito sa akin. Magsisimula ako ng 2 araw na internasyonal na seminar ngayong hapon, at pupunta rin ako sa mga infected na lugar ng grasslands at rainforests. Kung wala kang oras, mas mabuting huwag mo akong pabayaan. Isang grupo ng mga katulong ang sumang-ayon na kinakabahan at pinanood si Chu Yunyao na lumipad palayo sa isang helicopter. Sa helicopter, mayroong isang magiting, hanggang balikat na itim ang buhok na babaeng sundalo, na may bituin sa kanyang balikat, kaya mahirap paniwalaan na ang babaeng ito ay napakabata at may ganoong antas. Sister Yunyao, ikaw ang pag-asa ng buong sangkatauhan ngayon, dapat mong protektahan ang iyong katawan, nakita mong tinakat mo ang mga katulong, sabi ng babaeng sundalo na may makitid ng ngiti. Hinubad ni Chu Yunyao ang kanyang pares ng brand name na flat shoes na hindi nahuhubad sa loob ng 3 araw, at pagkatapos ay itinapon ito ng direkta sa dagat gamit ang kanyang mga paa, na nagpagon sa kanyang pakiramdam. Ang isang pangkat ng mga internasyonal na elite na may mga pamagat sa Massachusetts at Oxford ay hindi nababaluktot tulad ng mga idiot. Kailangang ituro sa kanila ang lahat, at takot silang mamatay. Walang pakialam na bumulong si Chu Yunyao, tumingin sa babaeng sundalo sa tabi niya, at sinabing, bakit ka nandito? Hindi ba ako na-contact ni Xu Mingyo? Nararamdaman ng tatay ko na nakaka-pressure ang pagtatrabaho sa iyo, total may generation gap siya, at hindi ko alam kung paano makipag-ugnayan sa iyo. Kaya hayaan mo akong pumunta, pagkatapos ng lahat, ako ang namamahala sa pakikipag-ugnayan sa eskrimedor, kaya dapat akong maging masangkop kaysa sa aking ama. Napakurap si Xu Lingshan. Oh, naunawaan ni Chu Yunyao, ikaw na ngayon ang militar at eskrimador, kaya mas bagay ito para sa iyo. Matapos ang insidenteng ito, ang kahalagahan ng Chu Yunyao ay kinilala ng mga bansa sa buong mundo. Kinikilala. Natural, si Xia Guo ay nagbigay ng pinakamataas na kahalagahan sa babaeng scientist na ito na isang pambansang kayamanan. Kahit saan man pumunta si Chu Yunyao, siya ay mahigpit na paprotektahan. Natural na dapat balikitan ng militar ang mabigat na gawaing ito, ngunit hindi sapat ang lakas ng militar para mahawakan ito, kaya kailangang makialam ang eskrimador. Upang mapangalagaan ang mukha ng militar, si Xu Lingshan, isang babaeng pinagkakatiwalaan ng magkabilang panig, ay naging pangunahing tauhan. Bilang karagdagan, ang relasyon ni Xu Lingshan at Chu Yunyao, at Ye Fan ay karaniwang isang pamilya na perpekto. Sa oras na ito, mayroong 2 armadong helicopter sa harap at likod ng helicopter na sinasakyan ni Chu Yunyao. Mayroong 2 armadong helicopter para escort, at ang mga taong nakaupo sa loob ay mga master swordsman din.
Kung sakali, si Chu Yunyao ay may dalang pang-emergency na aparato na nakakonekta sa walang laman kasama niya, upang magamit niya ang pinakamabilis na paraan upang sabihin sa walang bisa ang eksaktong lokasyon upang makamit ang layunin ng pagtakas. Nang marinig ni Shu Lingshan ang mga salita ni Chu Yunyao, walang magawa siyang umiling, napilitan din ako. Noong una, gusto ko lang magsanay ng tahimik. Ngunit, ngayon sobrang daming gagawin, lahat busy, hindi ko kayang mag-isa. Nanatiling walang ginagawa ang mga tao. Ang paglilinang ay isang pag-aaksaya ng oras. Gayunpaman, sa iyong talento, kahit gaano ka pa mag-ensayo, hindi ka makakamit ng marami, sabi ni Chu Yunyao. Hoy! Ate Yunyao, masyado kang direkta. Masakit. Hindi napigilan ni Shu Lingshan na matawa. Nagkibit balikat si Chu Yunyao, dinampot ang isang bote ng tubig na inihanda para sa kanya, ininom ang kalahati ng bote, at sinabing, dahil magsisimula na ang International Symposium, ibig sabihin ba nito ay isiniwalat na ng mundo ang mga gawain ng langit at ng tao? Sa negosyo, pinigilan ni Shu Lingshan ang kanyang ngiti at tumango, oo, ibinalita ng iba't ibang bansa na mayroong pagsalakay ng mga dayuhang sibilisasyon sa mundong ito. Kasama ang Biochemical Laboratory na iyon ng Longo, marami na ring impormasyon ang naibunyag, at alam na ng Federation na sila ay pinatay. Clones lang yan, aswang ang lahat. Inilaan ni Pangulong Su ang kanyang sarili sa pagsubaybay at pagsubok sa mga clone na nabubuhay pa. Kung hindi sila mali siya, hindi sila haharap sa kanila. Sa bagay, magkaiba sila ng pamilya at may kanya-kanyang tungkulin. Papel. Ngunit kung masusumpungan na sila ay ginagamit pa rin ng langit at ng tao, kung gayon ang mga hakbang ay gagawin. Bagamat lahat sila ay mga clone, sila ay buhay din. Sa tingin ko dapat silang bigyan ng pagkakataon. Sa ngayon, Yefan, Midge, Gu ang mga akusasyon ng mga mandirigma ay natangay na, at lahat ay naniniwala na ang evolutionary plan ay isang mapanganib na scam, ngunit ang problema ay. Ang problema, marami pa ring tao na naghahangad ng kapangyarihan na hindi sa kanila. Sabi ni Chu Yunyao. Tumango si Shu Lingshan, oo, ngunit imposible ito, tulad ng karamihan sa mga tao na naniniwala sa Diyos, ngunit palaging may mga taong naniniwala kay Satanas. Ang ilang mga lihim na lipunan ay umusbong sa buong mundo, at ang isang maliit na bilang ng mga tao ay sumasamba sa Diyos na ito. Ang marahas na panunupil ay hindi nararapat din, kaya kailangan muna nating subaybayan. Hindi bale, anyway, ang usap-usapan tungkol sa mga alien ay matagal nang kumakalat, kahit na hindi tulad ng sa pelikula, wala kaming paraan upang labanan. Sa ngayon, ang sitwasyon ay maaari ko pa ring kontrolin ito, sabi ni Chu Yunyao. Sumilip si Shu Lingshan sa bintana sa nagkalat na mga bangkay ng mga nilalang na lumulutang sa dagat, at sinabing, mapalad na walang nakitang mutant na halimaw sa ngayon. Kumunot ang noo ni Chu Yunyao at sinabing, hindi. Ito talaga ang pinaka-nag-aalala sa akin. Bakit? Nagtataka si Shu Lingshan. Natuklasan namin na maraming malalaking nilalang sa dagat na nag-mutate, tulad ng mga peteng na may kuko, mga balyena na may matutulis na ngipin, at pusit na may matigas na balat. Ipinapakita nito na ang orihinal na likido ay may ilang mga espesyal na epekto sa mga nilalang. Ang mutasayon, at ang katotohanang hindi nakaligtas ang mga nilalang na ito ay hindi nangangahulugan na lahat sila ay patay na. Bilang karagdagan sa ilang mga mutant na nilalang na hindi maaaring magdulot ng pinsala sa mga tao, ang ilan sa kanila ay dapat na agresibo sa mga tao. Sa kasalukuyan, tiyak na marami pa ang ating mga hindi inaasahang mutant na nilalang ay naninirahan sa mga karagatan, kagubatan, damuhan, kuweba, at maging sa kalangitan. Hindi namin sila nahanap. Mayroong dalawang mga posibilidad. Isa, hindi namin sila nahanap, at dalawa, sinadya nila kaming iwasan. Tumingin si Chu Yunyao kay Shu Lingshan na may komplikadong mga mata, at sinabi, alam mo, ang pinaka-nakakatakot na mutation ay hindi ang pagbabago ng hitsura, ngunit ang ebolusyon ng karunungan. Nanginig si Shu Lingshan sa buong katawan. Natutuwa siyang hindi niya nakita ang saya ng halimaw, ngunit nawala ito. Huwag kang masyadong kabahan, ipagpalagay na lang na ang mga tao ay babalik sa Jurassic period at nakikita ang mga dinosaur kung saan-saan. Anyway, mayroon na tayong mga armas ngayon. Ang mga mata ni Chu Yunyao ay kumislap sa pananabik, sa aking palagay, ang mundong ito ay naging mas masaya. Sandaling hindi nakaimik si Shu Lingshan hanggang sa umiling siya at bumulong, hindi nakakagulat na hindi ka makausap ng tatay ko. Nagtanong si Chu Yunyao, by the way, saan namatay si Yefan? 3 araw na akong hindi nakatulog, paano ang iba? Walang tulog sa iyo. Kabanata 1714 na Yulao. 1714. Namula si Shu Lingshan, syempre nahihiya siyang sabihin na nang pumunta si Yefan sa kabisera para makipag-chat kay Swordsman at sa iba pa, hindi siya umalis sa kanyang tirahan buong gabi. Sister Yunyao, ano ang iniisip mo? Masyadong abala si Yefan, nag-observe din siya sa lahat ng dako upang makita kung may mga mutant na halimaw at mga katulad nito, at hinahanap niya ang base camp ng langit at tao, ngunit hindi niya ito makita. Talaga. Sa pagkakaalam ko tungkol sa kanya, pagkatapos ng ganitong klase ng digmaan, kadalasan ay nakakahanap siya ng babaeng makakapagpapahinga. Nagpout si Chu Yunyao. Hindi, natural na umiling si Shu Lingshan. Okay, si Chu Yunyao ay tamad na magtanong, at sinabing, naghahanap ng base ng langit.
Paano ito magiging napakasimple, kung ang langit ay maglakas loob na maglaro ng ganito, hindi ako natatakot na hanapin mo ito. Paano ngayon? Nasaan siya? May hahanapin ako. Siya. Si Shuling Shan ay mukhang inosente, hindi ako si President Su, paano ako magiging malinaw? Lahat ay abala sa mga araw na ito, at ang buong mundo ay nasa kaguluhan. Ito ay magtatagal ng ilang oras upang maging matatag. Bakit hindi mo siya tawagan? Pagkasabi niyan, naglabas si Shuling Shan ng satellite phone. Hindi gaanong nagsalita si Chu Yunyao. Kinuha niya ang phone at dinil ito. Naka-on. Sa kabilang panig ng karagatan, ito ay isang maliit na baybaying bayan sa bansang Zealand, na may magandang panahon at kaakit-akit na tanawin. Mayroon lamang mahigit 1,000 residente sa bayan. Maging ang mga alien invaders at mutated genes na umuugong sa mundo ngayon ay hindi nagbago ng buhay dito. Kaunting usapan na lang pagkatapos ng hapunan. Ang simbahan sa tabi ng dagat ay ang pinakakaraniwang lugar kung saan nagtitipon ang mga residente, at isang lokal na paaralang elementarya ang itinatag ng simbahan. 40 bata lamang ang nasa paaralan, at ang mga guro ay pawang mga kawani ng simbahan at mga lokal na residente. 2:00 ng hapon, nagsara ang paaralan, at sumakay ang mga bata sa nag-iisang bus at kumaway sa mga guro. Ang mga guro ay lahat ng mas matanda, ang ilan sa kanila ay may kulay abo na buhok, at ang nag-iisang babaeng guro ay tumingin sa kanyang 30s, na may kayumanggi pulang buhok, at ang kanyang hitsura ay medyo Eurasian. Matapos magpaalam ng magalang ang babaeng guro sa ilang nakatatandang kasamahan, bitbit niya ang isang bag ng mga aklat aralin at masayang naglakad pabalik sa kahabaan ng grabo na kalsada sa tabi ng dagat. May suot na earplug sa isang tainga, nakinig siya ng musika at ang isa pang tainga sa tunog ng mga alon, pinapanood ang mga ibon sa dagat na lumilipad patungo sa kanya, at humuhuni sa magandang kalooban. Sa sandaling ito, sa harap ng landas, isang puting lalaki na magulo ang buhok, nakasuot ng plaid shirt at salamin, ang naglalakad patungo sa kanya. Nagkatinginan ang dalawa, nagtama ang kanilang mga mata, at hindi nila maiwasang huminto ng dahan-dahan. Dahan-daw ang tinanggal ng babaeng guro ang kanyang earplugs, hindi niya alam kung bakit, ngunit ang kakaibang lalaki sa kanyang harapan ay nagbigay sa kanya ng long time no see. Pagpapalagayang loob. Ikaw. Hello, napansin ng babaeng guro na ang lalaki ay nakatingin din sa kanya, at mukhang nabighani, na may mahiyaing pulang ulap sa kanyang mukha, at nagtanong, ano ang problema mo? Sumagot ang lalaking may salamin na dumating ang Diyos, pinipigilan ang malakas na tibok ng kanyang puso, ngumiti siya ng matigas at tuwang-tuwa, ako, nagkita ba tayo, sa isang lugar? Ang babaeng guro ay ngumiti, Puchi, at kumurap, Sir, ang paraan ng pagsisimula mo ng isang pag-uusap ay napakahusay. O matanda. Ang lalaking may salamin ay nahihiyang kumamo sa kanyang buhok, oo, ganun ba? Hindi pa kita nakikita, turista ka ba? Tanong ng babaeng guro. Hindi, kakalipat ko lang dito ngayon at, medyo naliligaw ako, sabi ng lalaking may salamin. Oh, saan ka pupunta? Supermarket, may gusto akong bilhin, sabi ng lalaking may salamin. Naisip ito ng babaeng guro at sinabing, nagkataon lang na namimili ako ng mga grocery, hayaan mo akong dalhin ka doon. Oo, ito ba? Magiging mahusay iyon. Iniunat niya ang kanyang kamay at sinabing, nice to meet you, my name is Jane. Nakipagkamay din ang babaeng guro na nakangiti, Samantha. The chemistry teacher of the church here. Talaga, ako. Isa rin akong guro, at pumunta ako rito para magturo. Nagtuturo ako ng biology. Excited na sabi ng lalaking may salamin. Nagkataon lang, magiging magkatrabaho na tayo mula ngayon, masaya akong makilala ka, matamis na ngumiti si Samantha. Tumanggo si Jane, ako rin, ngayon lang kita nakita, at talagang parang nakita sa isang lugar. Actually, I feel the same way too, pero dahil nagkaroon ako ng brain injury before, hindi ko na maalala ang ilang bagay. I'm sorry, baka nagkita na talaga tayo. Sabi ni Samantha sabay ngiti na nahihiya. Walang malasakit na sinabi ni Jane, hindi mahalaga, ang mga tao ay palaging makakalimutan ang ilang mga bagay, hanggat sila ay masaya, ang mga alaala ay nakaraan lamang, at ang hinaharap ay mas mahalaga. Napangiti si Samantha bilang pagsang-ayon, oo, noong una akong dumating dito, nakaramdam ako ng matinding kalungkutan, ngunit pagkatapos makipag-ugnayan sa mga bata, nalaman kong napakasimple ng buhay, at hindi ko na kailangang mag-isip ng labis. Ang mga residente dito ay napaka-friendly, at ang simbahan ay napaka-friendly. Ang pari at madre dito ay napakabait sa akin, at magugustuhan mo rin dito. I think I will. After all, I saw you. Napatingin si Jane sa babaeng may kung anong obsession. Nahihiyang hinaplos ni Samantha ang buhok niya at inilayo ang mukha, Mr. Jane, hindi lahat ng babae tinitignan mo, ganyan ka makatitig. Ha? Mabilis na iwinagayway ni Jane ang kanyang mga kamay, hindi ko. Sa tingin ko lang. Napakaganda mo. Pero, nang matapos siyang magsalita, naramdaman ni Jane na sobrang biglaan, medyo balisa ang mukha niya, at hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag ng hindi magkatugma.
Hindi napigilan ni Samantha ang pagtawa. Sige, itigil na natin ang paksang ito, punta tayo sa supermarket. Well, okay. Tumango si Gain na may nakakahiyang ngiti. Magkatabing naglakad ang dalawa patungo sa supermarket, nagkukwentuhan habang naglalakad, bulalas ni Samantha at tumatawa paminsan-minsan, at unti-unting lumayo. 2 o 300 metro ang layo sa kanilang dalawa, sa pintuan ng isang maliit na kafe. Si Yefan ay nakasuot ng salaming pang-araw, umiinom ng kape at nakatingin sa likod ng dalawa na papaalis, may ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Sa tapat ni Yefan, si Ir, na nakasuot ng bilog na country hat, ay uminom ng milkshake at tiningnan ng malalim ang eksenang ito. Sa nakalipas na ilang araw, pagkatapos ipaliwanag ni Ganesha ang lahat ng kanyang nalalaman, hindi siya pinatay ni Yefan, ngunit piniling bigyan siya ng pagkakataong mabuhay. Kaya, nakipag-ugnayan si Yefan kay Ir at tinanong siya kung nasaan si Serena. Matapos malaman ni Ir ang sitwasyon, dinala nila ni Yefan ang Ganesha dito upang hanapin ang maliit na bayan na babaeng guro na tumira. Tama si Salina, kalimutan mo na, minsan hindi naman masama. Ungol ni El. Lumingon si Yefan at tumingin sa batang babae na may pagkabalisa. Natural na alam niya ang ibig sabihin ni Ir. Ir, sa maling alaala mo, ako ba ay labis na napupuot? Oh, sinusubukan mo akong bugbugin. Baka mas mabuti pa, mungkahin ni Yefan. Sumimsam si Ir ng milkshake, itinaas ang kanyang ulo, at tumingin sa lalaki na may kalahating ngiti, walang silbi na bugbugin ka. Kung gagawin mo talaga ang mga bagay na iyon sa maling alaala ko, kailangan kong dudurugin ka paunti-unti. Nang inag si Yefan at ngumiti ng mapait, hehe. Ayos lang. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Yefan. Pinulot niya ito at nakita niyang si Chu Yunyao iyon, kaya kinuha niya ito. Xiao Yao Yao, ano ang problema? Anong ginagawa mo? Tanong ni Chu Yunyao doon. Simple at totoo ang sinabi ni Yefan. Nasty, nagawa mo na ba ang trabaho ni Yulao? Naiinis na sabi ni Chu Yunyao. Hindi alam ni Yefan kung tatawa o iiyak, anong uri ng buwan ang hindi tumatanda, hindi mo ba naisip na isang aliw na makita ang gayong mainit na tagpo ng kalikasan ng tao sa isang araw na nakikita mo ang labis na kalungkutan? O kailangan mong maging puno ng pag-asa para sa hinaharap? I'm not interested in your boring emotions. May sasabihin lang ako sa'yo. Handa na ang gravity training room. Bumalik ka at bigyan mo ako ng test. Nagmamadali ako. Pagkatapos magsalita ni Chu Yunyao, ibinaba niya ang telepono. Ako. Hello. Hoy. Ako. Saan ako magte-test? Malungkot na ibinaba ni Yefan ang telepono. Si Ir sa kabilang banda ay tumingin sa lalaki na medyo mapaglaro, itong Miss Chu ay medyo makapangyarihan. Ang Sword God, na kinatatakutan ng buong mundo, ay walang galit sa kanya. Umubo si Yefan, humigop ng kape na nahihiya, at sinabing, huwag mo akong intindihin, sa pribado, medyo natatakot pa rin siya sa akin. Tinatayang sa harap ng mga tagalabas, gusto niyang iligtas ang mukha. Iyon lang. Ngumiti si Ir, Fuji, at tumingin kay Yefan na may kahangahangang mga mata. Sa ilalim ng mahinang sikat ng araw, ito ay hindi kapani-paniwalang maganda. Tiningnan ni Yefan ang ngiti ng batang babae, pakiramdam niya ay parang nectar ng ulan sa tagsibol, nag-moisturize sa kanyang puso, at hindi niya maiwasang mabigani dito. Kabanata 1715 ang ika-13 palapag. 1715. Napag-alaman ni Ir na laging nakatitig sa kanya ang lalaki. Bagamat sanay na siya sa ganitong uri ng mga mata, palagi siyang nahihiya kapag tinitingnan siya ng hindi maliwanag na bagay. Huwag kang tumingin, anong tinitingin-tingin mo, napalingon si Ir. Bumalik sa katinuan si Yefan, humigop ng kape, at nahihiyang ngumiti, pupunta ka sa meeting bukas, tama ba? Bueno, hiniling sa akin ng aking ama na kumatawan kay Rui Dayan. Nagtanong si Ir, kamusta ka? Ito. Time na nalantad din sa buong mundo ang identity ni Ir. Walang inaasahan na ang babaeng kilala bilang pinakamagandang prinsesa ng hari ay magiging pinuno ng superhuman. Gayunpaman, sa panahong ito kung kailan ang mga sinaunang mandirigma at salamangkero, mga intruder sa hitsura, at mga mutant ay pawang umuusbong sa isang walang katapusang stream, hindi problema para sa isang prinsesa ng hari, na orihinal na isang medyo mataas na antas ng karakter, na magkaroon ng supernatural na kapangyarihan. Noong una, nag-aalala si sa kung ano ang mangyayari kung malantad ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit sa huli, hindi ito nagdulot ng maraming kaguluhan. Bagamat marami ang namamangha, mayroon lamang isang malaking grupo ng mga tagahanga, at isang grupo ng mga mahiyain na manliligaw ay nawawala. At saka, dahil sa pagkakakilanlan ng hangin, magagamit din ni Ir ang kanyang tunay na pagkakakilanlan para lumahok sa kumperensya sa ngalan ng kanyang bansa sa internasyonal na yugto. Ako. Sinabi sa akin ng lahat na pumunta, ngunit tinatimad akong pumunta, tinatalakay kung paano haharapin ang mga mutisayon, pakikitungo sa langit at tao. Palagi akong nangunguna, alam ko ang mga bagay na pinakamainam, hindi na kailangang pag-usapan sa kanila, titingnan ko lang ang mga resulta, kibat balikat ni Yefan. Sinabi ni Ir na may mapaglarong ngiti, oo, ikaw ay isang marangal na Diyos ng espada, ikaw ay isang maladyos na figure, paano ka basta-basta makakaharap sa isang pulong ng tao?
Ubu. Nabulunan si Yefan sa kape, hindi yun ang ibig mong sabihin. Talagang hindi kailangan, hindi mo ba narinig, may iba pa akong dapat gawin. Saglit na nag-isip si Ayer at sinabing, maaari kang pumunta sa punong tanggapan ng Power User Association kasama ko, sa palagay ko may ilang bagay na dapat kong ipakita sa iyo. Oo. Natigilan sandali si Fan, marahil ay may nahuhulaan, at tumango. Ang dalawa ay napakabilis, lumipad sa malawak na karagatan, at dumating sa punong tanggapan ng gumagamit ng kuryente. Oo. Matagal nang hindi nakapunta rito si Fan, kaya natural na nakilala niya si Feng Xiaohui at nalaman na kahit na umunlad ang batang ito, limitado ang kanyang pag-unlad. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay maaaring maglakbay ng 1,000 milya sa isang araw. Hinikayat ni Yefan ang kanyang bayaw at nagpatuloy sa paglalakad sa gusali ng punong tanggapan kasama si Ayer. Pagdating ko si Yefan ay walang magawa at gustong kumustahin ang senior na ito, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang sumuko. Dapat mahuhulaan mo, saan kita dadalhin? Habang naglalakad siya papunta sa elevator, lumingon si Elle at nagtanong. Sa itaas ng Ether Tower. Tumango si Ayer, oo, ang presidente lang ang maaring pumasok sa 13 palapag ng Ether Tower. Gayunpaman, sa tingin ko ang panuntunang ito. Hindi na kailangang mahigpit na sundin. Oo. Pinaikit ni Fan ang kanyang mga mata at hindi na nagtanong pa. Sinundan niya si Ayer sa 12 palapag. Pagkatapos ng kanyang opisina, pumunta siya sa isang hiwalay na tarangkahang bato. Naglabas si Ayer ng isang espesyal na hugis na bloke ng metal at ipinasok ito sa puwang sa pinto. Pagkatapos, ayon sa isang espesyal na umiikot na code, pinahihit niya ang metal block ng higit sa 100 beses. Bawat sa oras na ito ay umiikot, magkakaroon ng mga guhit ng liwanag sa pinto. Ang pintong ito ay mukhang isang bato, ngunit ito ay tila isang uri ng high-tech na produkto. Sa parami ng parami ang mga pattern ng liwanag, ito ay naging tulad ng isang circular circuit system. Nang matapos ang pagliko, tuluyang bumukas ang pinto mula sa magkabilang gilid. Sa loob ng pinto, madilim, at imposibleng makita kung ano ang nasa loob. Halika, ang makulimlim na eksenang ito ay isang protection na layer. Naunang pumasok si Ayer at agad ding nawala. Si Yefan ay lubos na nagulat sa mahiwagang 13 palapag na ito. Kahit na ang mga siyentipiko ngayon ay hindi makalikha ng teknolohiyang ito. Pagkatapos niya pumasok, nagdilim ang kanyang mga mata, at dahan-daang lumitaw ang isang puting liwanag, at bumukas ang espasyo. Masikip. Sumunod, si Yefan ay natigilan sa tanawin sa harap niya. May nakita akong galaxy na lumabas sa harapan niya. Ang mga bituin, planeta, at satellite ay halos malinaw na nakikita, tumatakbo sa kanilang sariling mga orbit. Napaka-high precision na holographic na imahe, hindi pa ito nakita ni Yefan sa laboratorio ni Chu Yunyao. Tingnan mo. Maganda, tumayo si Ayer sa gitna ng mga bituin, inabot at hinawakan ng marahan ang virtual na mga bituin, at sinabing may emosyon, noong una akong dumating dito kasama si Pangulong Maxim, nabighani ako sa mahabang panahon. Mukhang hindi ito ang galaxy na kinaroroonan natin. Oo. Pinagmasdan ito ng mabuti ng Fan at nalaman niyang hindi ito katulad ng Milky Way, at wala siyang mahanap na mga konstelasyon na lubos na nakikilala. Look at the walls, tinuro ni Elle ang mga itim na pader sa paligid niya. Noon lang napagtanto ni Yefan na may mga puting guhit sa nakapalibot na mga pader ng itim na bato, na binabalangkas ang iba't ibang mural. Matapos tingnan ito ng mabuti ng ilang sandali, ang mga mata ni Yefan ay nagpakita ng kaunting, gaya ng inaasahan, na hitsura. Ethereum Tower. Ethereum Civilization. Heaven. Dito, nilikha talaga ito ng espesyal na sugong iyon. Ang unang henerasyong presidente ng Abilities Association ay ang espesyal na sugo ng langit. Napabuntong hininga siya nang marinig ang konklusyong ito. Tone, ganun ba? Nanghuhula ako noon, pero pagkatapos kong pakinggan ka, mako-confirm ko na. Kung nakita ng ibang tao ang mural na ito, maaaring hindi ito maintindihan ni Yefan, ngunit narinig ni Yefan si Juntian Dijan na nag-uusap tungkol sa ilang bagay tungkol sa sibilisasyong Ether, kaya naiintindihan niya ito. Ang mga mural ay ang kanilang planetang tahanan ay inatake ng isang makapangyarihang mananalakay, kaya tumawid ito sa kalawakan at pumunta rito, naghahanap ng malaking hukbo na babalik sa planetang pinagmulan. Gayunpaman, pagdating sa planetang ito, nalaman nito na ang mga angkan nito ay matigas ang ulo na nilabanan ng mga tao sa planetang ito. Nakatagpo siya ng meteorite na apoy at ulan na Samira sa kapaligiran dito at pumasok sa panahon ng yelo. Ito ay hindi inaasahang mahirap na umangkop sa kapaligiran na ito, at ang buong hukbo ay nalipol. Ito ay naging ang tanging etheric na buhay na gustong bumalik sa pangunahing bituin, ngunit mahirap gawin ito. Ito ay walang sapat na enerhiya upang i-activate ang mga gate na ginamit nito upang mag-teleport sa mga bituin. Kasi, ang ganitong uri ng enerhiya na maaaring tumawid sa kalawakan ay ang prehistoric stone vein na matigas na binabantayan ng mga monghe ng tao. Gusto lang nitong umuwi, ngunit ang kabayaran para makauwi ay ang paghukay sa libingan ng mga ninuno ng angkan, at gamitin pa ang mga huling prehistoric na bato sa mundo.
Kung mayroong maraming prehistoric na bato sa planetang ito, maaaring walang ganoong bilang. 10,000 taon ng digmaan. At walang katulad sa nangyari ngayon. Gayunpaman, ang mga tao mismo ay lalaban para sa langis, hindi banggitin ang buhay ng iba't ibang mga planeta. Kung iisipin ito ay madadahilan. Napabuntong hininga si Yefan. Oo, hindi ko talaga maintindihan noon, ano ang ibig sabihin ng lahat ng nasa secret room na ito, hanggang ngayon, hindi ko maintindihan. Air ay nagsabi na may masalimuot na pananalita, pagkatapos ng pagkamatay ng etheric na sibilisasyon sa mundong ito, may ilang mga tao na may supernatural na kapangyarihan. Mula sa ating mga superpower, mararamdaman natin na ang kanilang mga angkan ang nagdulot ng mga pagbabago sa ating mga gene. Bagamat tao pa rin tayo, sa paningin nito, ang power user man lang ay nagpapagaan ng kalungkutan. Sa makatuwid, nilikha nito ang asosasyon ng power user at naitala ang sarili nitong kwento, ang star map ng bayang sinilangan. Kabanata 1716 sa susunod na pagkakataon. 1716. Nakikinig sa iyo, parang nakikiramay ako sa first generation president, na ito, nakangiting sabi ni Yefan. Hindi mo ba naiisip na sobrang nakakaawa, gusto lang nitong umuwi, isang napakasimpleng ideya. Isipin ang pagdating sa isang kakaibang lugar, napapaligiran ng iba't ibang mga buhay, ang kanyang bayan ay nagdurusa sa digmaan, sa paghihintay sa mga Risquare na bumalik. Ngunit, hindi ko mahanap ang malaking tropa, at hindi ako makabalik. Baka gusto lang nitong bumalik, mamatay man ito, mamamatay sa sariling bayan. Malabo ang mga mata ni Air. Naiintindihan ko kung ano ang ibig mong sabihin, ngunit ang paraan ng pakikitungo nito sa mga tao ay isang walang katapusang sitwasyon. Ikaw ay nakikiramay dito, ngunit hindi ito makikisimpatsa sa atin, bamantong hininga si Yefan, huwag kalimutan kung sino ito. Upang itanim ang mga alaalang iyon sa iyo. Nang maisip ito ni Air, kumunat ang noo niya at sinabing, alam ko. Kung tutuusin, nauna silang pumunta rito, at mga mananalakay din sila, hindi isang friendly visit. Kapag natuklasan ng mga tao ang bagong daigdig, sasakupan nila ang mga lokal na katutubo at susunugan sila hanggang mamatay. Ang pagnanakaw, sa mata ng mga advanced na sibilisasyong ito, ang mga tao ay ang mga katutubo rin na may atrasadong sibilisasyon. Nagsasalita. Kung saan, ang angkan ay may kabisera na maipagmamalaki, at ang mga tao sa planetang ito ay maaaring magpatuloy hanggang sa araw na ito nga ay sa pamamagitan ng kanilang mga kadugo, napabuntong hininga si Yefan. Say as if you're not a member of the clan, umiling si Air sabay ngiti. Natigilan si Yefan saglit, pagkatapos ay nahihiyang sinabi, haha. Hindi ako sanay sa ganito. Tumingin si Air sa lalaki, na may bakas ng lamang sa kanyang maningning na mga mata, daan-daang libong taon na ang nakalilipas, 10,000 taon na ang nakalilipas, umaasa ito sa iyong mga ninuno, at ngayon, ang mundo ay umaasa sa iyo. Ang mga babae ay laging umaasa na makakahanap isang matibay na balikat na masasandalan, ngunit ang lalaking nasa harap niya ay umaasa sa kapalaran ng buong mundo. Sa pag-iisip ng mga ito, ang mga babae ay palaging nabighani. Natural na napansin ni Yefan ang tingin ng babae, lumingon ang kanyang ulo, at nagkatinginan ang dalawa. Sa tahimik na tower top secret room na ito, hindi mabilang na mga bituin ang napapalibutan, at maririnig ng bawat isa ang paghinga ng isa't isa. Oo. Tiningnan ni Fan ang maningning na mga mata na parang tubig sa taglagas, ang maislan at walang kamali-mali na mukha sa mahinang liwanag ng bituin, at lumakad ng hindi sinasadya. Pagdating sa ang babae, marahang ibinalot ni Fan ang kanyang baywang gamit ang isang kamay, ibinaba ang kanyang ulo, at hinalikan ang kanyang pink na labi. Hey, nanginginig si Air. Bahagyang, at hindi niya alam kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay. Ipinikit ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang mga pilik mata, hinayaan si Fan na kumilos ng walang ingat. Bagamat ito ay hindi ang unang pagkakataon na magkalapit ang dalawa, sa pagkakataong ito, halatang mas involved sila kaysa noong nakaraan. Kailan? Malapit nang mahulog ang kamay ni Yefan sa harap ni Air, biglang may naalala ang dalaga sa kanyang isipan at itinulak ito palayo sa takot. Huwag! Ay! Namutla ang mukha ni sa gulat, humihingal, at niyakap ng mahigpit ang kanyang katawan. Nag-alala si Yefan saglit, ngunit hindi siya naglakas loob na sumugod. Air, ano sa tingin mo? Napaluha si Air, ay. Alam kong peke ito, pero ayos lang. Takot, parang likas na lumalaban ang katawan. Sa sandaling ito, malamang na may isip ni Yefan ang ginawa niya sa maling alaala ni Air. Huwag kang mag-alala, ito ay maglalaho sa paglipas ng panahon, tiniyak ni Yefan na may banayad ng ngiti. Pinunasan ni Air ang gilid ng kanyang mga mata at bamulong, I'm sorry, Yefan, malalampasan ko ito sa lalong madaling panahon. Hindi na magiging ganito sa susunod. Sa susunod. Tuwang-tuwa si Yefan nang marinig ito, kung ganoon, dapat may susunod pa. Ay! Napagtanto ni na ang kanyang sinabi ay medyo nakakapukaw, at hindi niya naiwasang mamula at sinabing, ako, sinabi ko lang siguro, huwag mo nang isipin iyon. Malinaw mong sinabi sa susunod, sigurado. Giit ni Yefan.
Nahihiya at balisa. Ikaw, bakit mo ginagawa ito? Nadulas talaga ako ng dila. Oo. Tinanggap din ito ni Fan nang makita niya ito, tutal manipis ang balat ng dalaga at nakangiting sinabi, sige, sige, gawin natin ito ngayon, oras na para bumalik ako sa Purgatory Island. Well, babalik din ako, and I'm going to go to the meeting. Inayos ni Ayer ang itsura niya, ayaw niyang makita ng staff sa union, nakakahiya. Pagkatapos ng dalawa, paglapag nila, narinig ni Yefan si Niewuyo na tinatawag siya mula sa ibaba. Yefan, Yefan, halika muna dito. Nanay, ano pong meron? Dumating si Yefan sa kabilang courtyard ni Niewuyo at nakita niyang may hawak siyang cellphone. Nagmamadaling ibinigay ni Wuyo ang telepono kay Yefan, tingnan mo, nalik lahat ng mga larawan mo. Isang reporter ang nakakuha ng eksena noong araw na iyon. Bagamat hindi ito masyadong positibo, nakilala ka niya. Oo. Natigilan sandali si Fan, at mabilis na binasa ng mabuti ang balita, at nalaman na maraming totoong larawan. Kahit na ang photographer na kumuha ng larawan ay itinampok sa malapitan, na nagdulot ng sunog. Ano ang ginagawa ni Chingzo, hindi mo ito hinarangan. Masyado kang sikat ngayon. Pagkatapos lang na ma-publish ang larawang ito, may nag-screenshot. Maaaring harangan ng Chingzo ang media, ngunit hindi ang mga pribado. Hindi ko kaya. Hayaang maparalisa ang internet ng mundo. Nag-aalala si Niewuyo, maaapektuhan ba nito ang iyong hinaharap na buhay, magiging abala ang paglabas. Hindi yun totoo, at hindi ito partikular na malinaw. Paano kung may mga taong kamukha ko, di ba? Sabi ni Yefan na may mapait na ngiti. Napabuntong hininga si Wuyo, sana nga. Sa katunayan, ang mga tao sa paligid mo ang pinakamadaling maapektuhan ng ganitong bagay. Kung alam ng lahat na ikaw ang Diyos ng Espada, paano ka mabubuhay ng normal? Oy, ang malaking bagay ay ang mamuhay ng isang malaking bituin, sino ba talaga ang maglalakas loob na guluhin ako? Masyadong tamad si Yefan para pakialaman si Nie. Biglang binago ni Wuyo ang kanyang mga salita at nakangiting sinabi, lumapit si Lingshan at nag-usap saglit. Sinabi niya na may gagawin kayo ni Ayer. Anak, kumusta na kayo ni Prinsesa Ayer? Kumusta ang mga bagay-bagay? May narinig si Yefan na espesyal, Nay, bakit mo ito tinatanong? Hindi ko itatago sa iyo, sa tingin ko ay bagay sa iyo si Ayer, hindi ba kayo nagkikita? Kung ito ay magagawa, bilasan mo. Kung tutusin, sa tingin ko, parang si Ayer ang pinakaangkop para sa iyo, not to mention her appearance. She is a princess, her status is noble, and she has no choice in parenting etiquette. Ang susi ay tulungan ka. Ang malakas. Sa kritikal na yugtong ito, muli siyang tumayo at iniligtas kami, ang pagkakaibigang ito, hindi na kailangang sabihin. Nay, sumimangot si Yefan at pinutol ang mga salita ni Niewuyo, ang ganitong uri ng pagkakaibigan huwag mo nang banggitin, alam ko ang ibig mong sabihin, ngunit hindi mo dapat hayaang marinig ni Chingzo ang mga salitang ito, baka may mali siyang maintindihan. Niewuyo. Medyo kinakabahan, sa takot na magalit si Yefan, kaya nagmadali siyang nagpaliwanag, babanggitin ko lang, huwag masyadong seryosohin, hindi ko nasasabihin sa susunod. Huminga ng malalim si Yefan at sinabing, alam ko, marahil sa iyong mga mata, minsan ay gumagawa si Chingzo ng mga bagay, at may mga bagay na hindi mo nakasanayan. Ayer. Ay medyo perpekto, ngunit, ang pinaka-perpekto ay maaaring hindi ang pinakaangkop para sa akin, alam ko kung ano ang gusto ko. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Yefan at naglakad patungo sa laboratorio. Tumingin si Niewuyo sa likuran ng kanyang anak na umalis, bahagyang sinampal ang kanyang bibig ng may panghihinayang, umiling at bumantong hininga. Kabanata 1717 pumasok ka at subukan. Nang dumating si Yefan sa laboratorio noong 1717, nalaman niyang marami pa rin ang mga tao doon. Anong problema, pumunta ka dito para bumisita. O hintayin mo ako. Nandoon lahat sina Saliye, Wu Yeshu, Exilin Yuan at Leviathan, at isang grupo ng mga matatandang kapatid ni Inferno. Boss, pinaghirapan mo ang lahat, inumin mo muna ang juice. Naghanda si Beryl ng isang tasa ng sariwang pinigan na juice mula sa isla at iniabot ito kay Yefan. Si Yefan ay walang imak sa taong ito. Ang ganitong uri ng trabaho ay karaniwang ginagawa ng mga tagapaglingkod, ngunit ang taong ito ay nagmamadaling dumating. Oo nga, lahat ay tumingin kay Bilil nang may paghamak sa nambobola. Pusit, kumusta ang pag-recover ng katawan mo? Humigop ng juice si Yefan at tinapik si Leviathan sa balikat. Pinunasan ni Leviathan ang mukha niya na ayaw niyang maalala, boss, huwag mo nang banggitin, nakakahiya, muntik ko nang mapatay ang hipag ko dahil sa akin, at sa huli kailangan kong umasa sa hipag ko para iligtas ako, makasalanan talaga ako. Alam kong pabaya ako, kaya mag-ingat sa hinaharap, napakatuso ng kalaban, nakangiting sabi ni Yefan. Mataimtim na tumanggaw si Leviathan, sa pagkakataong ito ay muntik na siyang mamatay, kaya mas naging maingat siya. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Chu Yunyao sa center console sa isang mikropono, sisimulan ko na. Nagtataka si Yefan kung ano ang ibig niyang sabihin nang makita niya ang isang parisukat, sa hilaga ng laboratorio.
Ang metal cabin na halos 100 metro kubiko ay gumawa ng hamang na tunog at isang berdeng ilaw ang nakabukas. Sa isang transparent na salamin na bintana, nakita ni Yefan na nakatayo sa loob sina Azazel at Asmodeus. Nakasuot lang silang lahat ng maluwag na damit pang training at tahimik na nakatayo sa loob. Nag-react si Yefan at itinuro, "Iyan ba ang gravity training room na gagawin ko?" "Oo, boss," sinabi ni Chuer na nakita niya ang kawili-wiling bagay na ito sa laboratorio. "Ang mga kapatid ay masyadong interesado, isipin na halika at tingnan mo, ang panday at ang palpak na multo, hindi mo ba susubukan muna ang tubig para sa iyo?" Nakangiting sabi ni Belial. Sa oras na ito, habang ang berdeng ilaw sa cabin ay unti-unting bumukas, ang dalawang tao sa loob ay tila nasa ilalim ng pagtaas ng grabidad. Sila ay napaka-relax sa una, ngunit unti-unti, nagsimula silang mag-ehersisyo, nagsimulang pawisan ang kanilang mga katawan, at ang kanilang mga ekspresyon sa mukha ay naging tormented. Ang lahat ay nanunood mula sa labas, lahat ay nag-aalala tungkol sa dalawa sa loob, at ito ay hindi komportable na panuurin. "Kaya mo ba talagang mag-practice?" Naglakad si Yefan sa gilid ni Chu Yunyao at nagtanong, "Xiao Yao Yao, ilang beses na ang gravity?" Sinabi ni Chu Yunyao, "Tingnan mo ang berdeng ilaw, ang berdeng ilaw ay isang G." Tumingin si Yefan sa paligid at nakitang mayroong 16 na berdeng ilaw, ito ay halos ang labis na cargo na tiniis ng mga astronaut noong naglulunsad ng isang rocket, at karamihan sa mga tao ay talagang hindi makayanan. "Oo, kaya ibinigay ko sa kanila ang emergency shutdown device. Kung hindi nila ito mahawakan, maaari nilang ihinto ito ng direkta," sabi ni Chu Yunyao. Unti-unting bumukas ang berdeng ilaw sa 29, at sa wakas ay hindi na nakatiis ang dalawa sa loob. Direktang pinindot ni Azazel ang isang metal button sa kanyang kamay. Namatay ang berdeng ilaw, at ang dalawa ay bumagsak sa lupa sa kaginhawaan, naghahabol ng hininga. Maya-maya, pagkabukas ng hatch, nag-walkout silang dalawa na may ilang vacuous steps. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, hindi nila maiwasang mamangha. Pagkatapos ng lahat, pareho silang mga martial artist na nakatuon sa pisikal na pagsasanay, at ang kanilang panloob na mga kasanayan ay umabot din sa banal na kaliwanagan. Pagod na pagod sila pagkatapos tumayo sa training room na ito ng halos 1 minuto. "Guro, uminom ka ng tubig," nagmamadaling lumapit si Wu Yesho at iniabot kay Asmodeus ang isang inihandang energy drink. "Panday, palpak na multo, kaya mo ba? 29 na beses ay hindi uubra. Ang Diyos Shisho ba ay palamuti lamang?" Nagpout si Beryl. Pinandilatan siya ni Azazel, "Gusto mo bang pumasok at subukan?" Nagmamadaling tumahimik si Belial na nagkukunwaring walang kinalaman sa kanya. Mukhang mas nakakapagod ito kaysa sa pakikipaglaban. Napakalaki ng konsumo ng pagsasanay sa gravity. Bulalas ni Leviathan. "Huwag kang masyadong magtaka, kung hindi dahil sa mga sinaunang mandirigma at ordinaryong tao ang pumasok, natatakot ako na may mga taong mamamatay ng 2 o 3 beses, sabi ni Chu Yunyao, at pagkatapos ay tumingin kay Yefan, "Pumasok ka ngayon at subukan. Hihintayin kung matapos mo ang pagsusulit, pagkatapos mong tapusin ang gawain, gagawa din ako ng controller para ikaw mismo ang mag-on at off." Tumango si Yefan. Talagang pinahahalagahan niya ito, dahil para sa kanya, kakaunti ang mga paraan upang epektibong mapabuti ang kanyang sarili. Ang pagsasanay sa gravity ay isang malaking pag-asa para sa pagpapabuti ng kanyang sarili. Hinubad ni Yefan ang kanyang sapatos at kamiseta, kinuha ang emergency shutdown button, at pumasok sa pinto ng cabin. Pagkatapos tumango kay Chu Yunyao, nagsara ang hatch. "Nagsisimula na," sabi ni Chu Yunyao sa mikropono. Sa mga mata ng lahat na medyo nakikiusyoso at umaasa, muling bumukas ang berdeng ilaw. 1, 5, 12, 20-26. 1 minuto ang lumipas, at ang gravity sa loob ay umabot na sa antas na hindi kinaya ni Azazel at sa kanilang dalawa ngayon. Tumingin si Yefan sa paligid na parang walang nangyari. Hindi rin niya maintindihan ang prinsipyo ng makinang ito. Mayroong ilang mga kakaibang istruktura sa paligid nito, tulad ng isang aparato para sa pagtaas ng enerhiya, upang ang bawat lugar dito ay maaaring palakasin ang gravity. "Ate, sira ba ang makina? Bakit hindi sumasagot ang amo?" Tanong ni Belial sabay tingin. Umiling si Chu Yunyao at hindi nag-abalang sumagot. "Idiot, sa tingin mo ba biro ang lakas ng amo?" Sabi ni Leviathan na may halong paghanga. Si Azazel at Asmodeus, nakalalabas lang, ay tumayo at mukhang tulala. Sa sandaling ito, lubos nilang napagtanto kung gaano kalaki ang pagitan ni Yefan at Yefan. Matapos ang berdeng ilaw ay umabot sa 30, isang dilaw na ilaw ang tumalon. "Oo, nagbago ang kulay ng ilaw. Ano ang ibig sabihin ng dilaw na ilaw?" Tanong ni Wu Yesho. Sinabi ni Chu Yunyao, "Ang dilaw na ilaw ay nangangahulugang pagdaragdag ng 5 gramo. Ano? Natigilan ang lahat, hindi ba ibig sabihin ay tumalon ito ng 35 beses ng biglaan?" Sa parami ng paraming dilaw na ilaw, sa wakas ay naramdaman ni Yefan sa loob ang presyon ng kanyang katawan, mga kalamnan, mga daluyan ng dugo, at mga buto na nagsimulang humigpit. Paghiwa-hiwalay. Binuksan ni Yefan ang disintegration state, at pagkatapos na mabilis na lumakas ang mga cell, ang buong tao ay nakadama ng relax na muli.
Hindi man ito komportable, ngunit sa ganitong estado, maaari pa rin siyang magsanay. Sinubukan ni Yefan na sumuntok, sumipa, at sumayaw sa cabin. Natigilan ang mga tao sa labas, dahil nakabukas na ang dilaw na ilaw, ibig sabihin ay 6 na ilaw na ang nasa loob. May 60 beses ang gravity. Maging si Chu Yunyao ay nabigla. Nalaman niyang minamaliit niya ang abnormal na physical fitness ni Yefan. At habang patuloy na lumalakas ang gravity, sa katunayan, ang bawat pagtaas ng kaunti ay nagdala ng mas maraming karga. Nang umabot ito ng 70 beses, sa wakas ay hindi na nakayanan ni Yefan at sinimulan ng dobleng pagkakawatak-watek. Sa estado ng double disintegration, naramdaman ni Yefan na makakagawa siya ng ilang nakakabaliw na dance moves, ngunit hindi siya makatagal ng matagal. Parang bumalik sa una niyang ginawa ang set of moves na ito ilang taon na ang nakakaraan. Pagkatapos magsanay ng ilang sandali, kailangan mong magpahinga. Ang antas ng grabidad na ito ay nagpaparamdam kay Yefan na maaari niyang tanggapin ito, at dapat nitong gawing mas epektibo ang kanyang paglilinang. Feeling almost, pinindot lang ni Yefan ang button. Parang gamaan ang loob ng training room, mainit na ang buong cabin, naglalabas ng heat wave. Kabanata 1718 may mali. Bumukas ang hatch ng 1718, lalabas na sana si Yefan, ngunit nakita niya ang kanyang katawan na swoosh. Parang matalim na palaso. Direkta nitong tinamaan ang isa sa mga makina ni Chu Yunyao. Klang! Nakita ni Chu Yunyao na ang isa sa kanyang mga instrumento ay dinurog ni Yefan, at sumigaw siya sa kawalan ng kasiyahan, "Hoy! Anong ginagawa mo? Anong pinsala ang ginagawa mo?" Nahihiyang tumayo si Yefan. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang katawan, ngumiti siya at sinabing, "Hehe. Hindi ko sinasadya. Hindi ako nasanay, akala ko hindi na mag-walk out. By the way, ilang beses ko na ba nadala ang gravity kanina?" Maya-maya, hindi ko na masyadong pinansin, parang nakadilaw na ilaw. Lumingon si Yefan, ngunit nakita niyang lahat ay nakatingin sa kanya na may kakaiba at nakakatakot na tingin, at hindi sila nakaimik. Ito ay si Sally Ye, na nag-aatubili ng umiti at sinabing, "Wang. Nagtiis ka ng 120 beses ng gravity ngayon." Oo. Si Fan mismo ay natigilan saglit. Sa katunayan, wala siyang tiyak na konsepto kung anong uri ng physical fitness ang kanyang double disintegration, kaya medyo natakot siya nang marinig niya ang 120 beses sa gravity. Kung kalkulado ng kanyang timbang, katumbas ito ng halos umabot na sa 10 tonelada ang kanyang timbang sa katawan. Ang mga buto. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol sa mapangwasak na kapangyarihan ng kanyang sariling pakikipaglaban, naramdaman ni Yefan na hindi ito mahirap unawain, paanong ang mga ordinaryong tao ay lumubog sa isang isla gamit ang isang paa. Oo. Bahagyang hinahangaan ng Fan ang kanyang sarili, ang mabaliw na sayaw, na ito ay maaaring gamitin para sa lahat ng mga organo, at ang pagkawatak-watek ay maaaring magsimulang lumakas mula sa mga selula, ginagawa lang siyang buhay na Superman ng dalawang ito. Ang susi ay hindi ako lumabas hanggat hindi ko naabot ang limitasyon. Naramdaman kong sapat na ang gravity multiple, kaya lumabas ako. Sa parehong oras, naalala ni Yefan na sa Ancient Immortal Spirit World, saglit niyang naabot ang triple disintegration. Anong uri ng abnormal na pisikal na lakas iyon? Ito ay purong batay sa pagkakawatak-watek. Kung magdadagdag ka ng panloob na lakas, bloodline, at sword intent. Hindi napigilan ni Fan ang paghagod sa kanyang baba, sa pagtatansya na ito ay tila mas pare-pareho sa kanyang kasalukuyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Parang, kailangan kong gumawa ng malaking pagbabago. Nanghihinayang umiling si Chu Yunyao at itinala ang data sa computer, kung alam kong halimaw ka, magsisimula lang ako sa 10 beses at aakyat, Dagdagan din ang pagkawala ng init. Hindi napigilan ni Yefan na matawa, "Ano ba, paano mo masasabi na hali mo, ang lalaki mo? Hindi ba?" Inilibot ni Chu Yunyao ang kanyang mga mata sa kanya, maagang pumapasok ang mga ordinaryong tao. Pati ito. Nagpout si Yefan at bumulong sa kanyang puso, "Kung ako ay isang halimaw, hindi ikaw ang babaeng tinutukan ng halimaw. By the way, Xiao Yao Yao, bagamat maganda ang training room na ito, kailangan ko bang pumunta sa laboratorio mo para mag-practice every time?" Naisip ni Yefan ang isang problema sa kaganhawahan. Nag-isip sandali si Chu Yunyao at nagtanong, "Kaya kung lutisin ang problema sa enerhiya, ngunit maaari mo bang ilagay ang cabin na ito sa iyong storage bag?" Oo. Napangiti si Fan, walang gaanong espasyo ang storage bag na ito. Isa lang itong maliit na espasyo na nilikha ng isang teknik, katulad ng Magic of the Void, paano ito kasya sa ganoong kalaking training room. Nag-isip sandali si Chu Yunyao, at sinabing, "Ilagay mo ang sobrang storage bag, bigyan mo ako, pag-aaralan ko ito." Mag-isip ng isang paraan, maaari ka bang gumawa ng isang pinalawak na imbakan ng espasyo para sa iyo? Naaalala ko na mayroong ganoong teknolohiya sa access ng mundo. Natural na masaya si Yefan. Marami siyang dagdag na storage bag, kaya nag-iwan siya ng isa para pag-aralan ng mga babae. Malapit na, hinihintay pa rin ako ni Ling Shan na makasakay sa eroplano, may pupuntahan akong meeting, mamaya na lang ako magpapalit sa'yo. Tumingin si Chu Yunyao sa kanyang relo at nagmamadaling umalis.
Nang makita ito ni Yefan, may naalala siya at nagtanong, nga pala, sa huling pagkakataon, ang mga Diyos, ang mga orihinal na patay, Yunyaw, napag-aralan mo na ba ang dahilan? Sinabi ng nanay ko na hindi sila biochemical. Tao, buo ang kaluluwa. Medyo nag-aalala si Yefan, kung palaging may ganoong powerhouse na dapat ay patay na. Siya. Ang kanyang sarili ay hindi natatakot, ngunit ang ilang mga tao sa kanyang paligid ay malamang na kulang pa rin sa lakas. Kung napakaraming tulad ng mga patay na powerhouse, maaaring nasa ilalim sila ng matinding pressure. Chu Yunyaw. Walang magawang bamantong hininga, naging abala ako sa pagsasaliksik ng mga mutant na nilalang sa buong mundo ngayon, paano ko ito mapapamahalaan, pag-aaralan ko ito sa loob ng ilang araw. Ngunit sa pangkalahatan, sa tingin ko ito ay walang iba kundi ang pag-ampon ng langit at tao. Ang teknolohiyang ultra-low temperature, tulad ng mga atleta ay gagamit ng liquid nitrogen cold therapy pagkatapos ng laro, upang ang katawan ay hindi magkaroon ng pamamaga at mabilis na gumaling. Ultra. Mababang temperatura teknolohiya ay maaaring lubos na pahabain ang buhay ng mga taong ito. Pagkatapos ng lahat, ang metabolismo slows down, ngunit ito ay dapat na mayroon ding mga side effect, tulad ng toxin deposition. Bukod dito, ang pagpapahaba ay pagpapahaba, at hinding-hindi ito magiging tunay na immortal. I also heard from the void and they said that those people seems to be very hindi malusog kung talagang ma-immortalize nito ang isang malaking grupo ng malalakas na tao, gagawin ng mga taong ito. Hindi ba dahil sa daan-daang taon na silang na-freeze at hindi man lang makapag-cultivate ng maayos? Oo. Narinig ng fan dito, medyo gamaan ang pakiramdam ko. Sa katunayan, ang mga powerhouse na ito ay gumawa ng maliit na pag-unlad sa loob ng daan-daang taon, na nagpapaliwanag ng ilang mga problema. Kung gayon bakit inaangkin pa rin nila na binigyan sila ng mga Diyos ng buhay na walang hanggan? Hindi ba niloloko niya ng sarili nila? Nagtataka si Wu Yeshu. Nakangiting sinabi ni Lim Yuan, para sa mga malapit ng mamatay, kahit na sila ay nabubuhay ng abnormal, sila ay labis na sabik na mabuhay. Yung mga taong yan, basta may kislap ng pag-asa, yayakapin ang hita ng langit at tao, buhay lang ang nakasalalay, so who cares if it is really immortal? Bagaman malakas, ngunit sila ay gaamon lamang sa buhay at takot sa kamatayan, as Medias na disdainfully said, I would prefer be sell my race, just for the sake of live this time. Sabi ni Chu Yunyaw. Walang pakialam, itong malalaking isyong ito, mangyaring talakayin ang mga ito ng dahan-dahan, aalis na ako, sobrang abala ako. Nakita ito ni Yefan, at nagmamadaling yakapin ang babae mula sa likod, at hinalikan siya ng mariin sa pisngi. Ang aking munting yaw-yaw ay talagang nagtrabaho ng husto sa mga araw na ito, gagantimpalaan kita. Ay, anong ginagawa mo? Nakakadiri. Naiinis na humiwalay si Chu Yunyaw, ngunit sa kakaibang ekspresyon, pinandilatan niya ang lalaki, at mabilis na tumakbo palabas. Puchi, ngumiti si Wu Yeju at sinabing, Kuya Yefan, mukhang nahihiya si Sister Yunyaw ngayon lang. Oo. Ngumisi si Fan, meron ba? Akala ko kinasusuklaman ko. Huwag kang mag-alala, babae ako, alam kong hindi ito nakakainis, kumurap si Wu Yeshuang. Walang hiya ang amo, kapareho ko siya, pumalakpak si Bilil at napabuntong hininga. Oo. Nagkunwaring hindi narinig ng Fan ang sinabi ng lalaking ito, kinuha ang damit na hinubad niya, isinuot ang kanyang sapatos, at sinabing, uuwi ako bukas, at lahat ay maghahapunan ngayong gabi at mag-iinuman. Isang grupo ng mga tao ang natural na nagpalakpakan, bagamat hindi pa tapos ang digmaan, kapag oras na para magpahinga at magsaya, hindi ito malabo. Oo. Bumalik si Fan sa kastilyo at babalik na sana sa kanyang silid para maligo, magpalit ng damit, at pagkatapos ay bumaba para kumain. Pero papasok pa lang siya ng banyo ay may narinig siyang kumakatok sa pinto, at pag-check ay si Angel pala ang nasa labas. Ito. Hindi naman siya tinawag ni Girl para buksan ang pinto ng mayabang, pero magalang na kumatok sa pinto. Ito ay bihira. Lumapit si Yefan at binuksan ang pinto. Tatanungin pa sana niya ang dalaga kung ano ang nangyayari, nalaman niyang parang may mali kay Angel sa kanyang harapan. Kabanata 1719 na kalapastanganan. 1719. Ang maliit na mukha ni Angel, na kadalasang namumugto ng pulbos, ay partikular na namumula sa ilang kadahilanan. Sa isang pares ng malalaking asul na mata, tulad ng kumikinang na hiyas, umaalon-alon na parang tubig na alon. Medyo mabilis ang paghinga niya, lalo na nang makita niya si Yefan na nakatayo sa harapan niya, naghubad ang itaas na bahagi ng katawan niya, uminit ang mga mata niya. Angel, ano bang nangyayari sa'yo? Ano bang problema mo? Bakit ang pula ng mukha mo? Yefan, pagkatapos ako ay labis na nag-aalala tungkol sa katawan ng batang babae, kung may problema ba bigla. Tumalon si Angel, niyakap ang leeg ni Yefan, at hinalikan si Yefan na may maliit na pulang bibig. Talagang nagulat si Yefan, kahit nakaharap ang buong pangkat ng mga immortal, hindi siya masyadong naguguluhan. Hoy! Anghel! Huwag! Yefan! Kiss me! Gusto ko! Yeah! Sinubukan ni Fan na pigilan, pero niyakap ng mahigpit ni Angel ang leeg niya, parang baliw na halikan siya. Ito.
Ang aksyon ay napakasigla, gamit ang parehong mga kamay at paa, ito ay tulad ng isang pugita na bumabalot kay Yefan. Sa pamamagitan ng manipis na puting sutla na palda, nalaman ni Yefan na ang maselang babaeng ito ay naglabas ng nakakapasong temperatura at sobrang emosyonal. Naamoy ni Yefan ang halimuyak ng isang babae mula sa kanyang ilong at bibig. Ang babaeng ito na parang anghel ay napaka-aktibo, hindi siya magiging bastos na tanggihan ito ng hindi malay. Gayunpaman, nang magsimulang hawakan ng kamay ni Angel ang delikadong bahagi ng kanyang katawan, biglang nagising si Yefan. Kung pupunta ito sa ganito, siguradong hindi mo ito makokontrol. Ngunit ito ay hindi tama. Si Angela ito. Ang karakter ni Angel, paano niya ito magagawa? Hindi kaya ganoon din ang Platinum God Princess sa katawan niya. Ano ang impyerno ay mali dito. Kinagat ni Yefan ang kanyang mga ngipin, pinigilan ang iniisip, hinawakan ang dalawang kamay ni Angel, at idiniin ang babae sa dingding. Huwag kang gumalaw. Angela, huminahon ka. Anong nangyayari dito? Nang may luha sa kanyang mga mata, pinaikot ni Angela ang kanyang katawan sa pag-asa, Yefan. Lucifer, I like you so much. I'm full of thoughts. Ikaw, ilang araw mo nang tiniis, at hindi mo na matiis. Yeah. Nakaramdam ng pagkahilo si Fan nang marinig niya ito, ang lahat ng ito ay biglang nangyari. Gayunpaman, bahagyang napansin ko na tila ito ay isang uri ng pampasigla para kay Angel, at ang utak ay medyo nalilito. Oo. May ideya si Fan at naalala niya ang isang bote ng Shingling Mungzin Pill na binili niya sa auction sa sinaunang mundo ng engkanto. Ito. Pildores ng gamot ay maaaring sugpuin ng mga demonyo at patahimikin ang utak, marahil ito ay gagana sa oras na ito. Bagamat medyo aksayado, kung tutuusin, ito ay isang medicinal pill na ginagamit upang maapektuhan ang plastic spirit, ngunit hindi ito masyadong makontrol. Mabilis na umatras si Yefan, inilabas ang bote ng mga medicinal pill, nagbuhos ng isa, at naamoy ang halimuyak. Nang makita si Angel na nagmamadaling lumapit sa kanya, inilagay ni Yefan ang kanyang mga braso sa baywang ng babae, inilagay ang tableta ng gamot sa kanyang bibig gamit ang isang kamay, at pagkatapos ay tinapik siya sa likod at hinayaan siyang lunukan ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang napakahalagang elixir sa sinaunang mundo ng engkanto, at ang epekto ay talagang agaran. Nakita ko ang sigla sa mga mata ni Angel na mabilis na nawala, at ang buo niyang katawan ay parang bumagsak, nakasalampak sa carpet, hinihingal, at pinagpapawisan. Oo. Nakahinga ng maluwag si Fan, bagamat gusto niya si Angela, hindi niya magawa ang isang bagay na malabo. Ano ang ibinigay mo sa Diyos na ito? Tumayo si Angel na may ilang mga mata na umiiwas, at mas normal ang tono niya. Napabuntong hininga si Yefan, hindi mahalaga kung ano ang ibinigay ko sa iyo na makakain. Ang tanong ngayon, ano ang nangyari sa iyo ngayon? Galit na pinandilatan siya ni Angel, kasuklam-suklam, walang hiyang tao. Hoy! Niligtas lang kita, bakit pinapagalitan mo pa? Galit na sinabi ni Yefan, baka may gusto kang gawin sa akin. Tumahimik ka. Kahit na ang katawan na ito ay hindi isang Diyos, ito ay hindi pinapayagan na maging tao ay nadumisan. Inilagay ni Angela ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at tila napakaikli at kahanga-hanga, kaya tumalon siya muli sa kama, at buong pagmamalaki na sinabi, salamat sa pagpigil ngayon, kung hindi, tiyak na parurusahan ka ng mga Diyos. Diretso si Yefan binuhat niya ang babaeng ito mula sa kama, tumayo ka. Paano kung pumunta sa kama para magsalita? Maging tapat ka at sagutin mo ang nangyari kanina. Ayokong pakialaman mo ang katawan ni Angel. Gustong magalit si Angel, ngunit nakita niya si Yefan, na hindi na makapagsalita muli, ang kanyang tono ay biglang naging malambot muli, at sinabing, lahat ito ay dahil sa banal na selyo. Tatak ng Diyos. Nagtaka si Yefan, ang Hellsword Bearer badge ba? Gumagana ba ito? Hindi, ito ay dahil ang epekto ay masyadong maganda, huminga ng mahina si Angel ng ilang sandali, mula nang labanan mo ang immortal, ang pagsamba sa iyo ng mundo ay naging mas panatiko, at ang kapangyarihan ng paniniwala ay tumaas ng husto. Hindi ba magandang bagay ito? Hindi mo ba kailangan ng kapangyarihang ito ng pananampalataya? Kakaibang tanong ni Yefan. Anghel. Nalungkot na napangiti, ang problema ay, ang kapangyarihan ng paniniwala sa iyo ay naglalaman ng maraming pagmamahal, at ang kapangyarihan ng mga ideyang ito ay dumarami, na nakakaapekto sa aking kaluluwa. Kung ako ay nakabawi ng sapat ang pagiging malakas ay maaaring alisin ang mga nakakagambalang kaisipan, ngunit ngayon ay hindi ako sapat na malakas, at ako ay maaapektuhan ng mga emosyong ito. Nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan ni Yefan, ang ibig mong sabihin, ang mga sumasamba sa akin sa buong mundo, ang iyong mga damdamin, unti-unti, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pananampalataya, ay natipon sa iyo ng nag-iisa. Tumanggaw si Angel, halos iyon ang ibig sabihin nito, napakawalan Gia. Halatang hindi ko ito sariling emosyon. Oo. Hindi napigilan ni Fan ang matawa, pero ikaw lang ang nakaisip ng plano nitong banal na selyo, nakikipagtulungan lang ako sa iyo. Ngunit paano ko nalaman na mangyayari ang ganoong bagay? Hindi pa ako nagsasanay sa ganitong paraan noon, at kung ang lahat ay naniniwala na ang banal na selyo na ito ay kumakatawan sa akin, ang kanilang pagmamahal ay hindi makakaapekto sa akin. Ngunit ang
Ang problema ay, ang paghanga sa banal na selyo na ito ay para sa iyo, na naging dahilan upang ako ay maimpluwensyahan ng mga tagahanga sa buong mundo, isang. Si Kier ay mukhang nagkamali, malinaw na ikaw ay isang hamak na tao lamang, ngunit hinayaan mo ang Diyosa na ito nakakadiri talagang magkaroon ng ganitong uri ng emosyon na hindi dapat naruroon. Ang Diyos na ito ay hindi gustong magkagusto sa isang tao. Yeah. Naisip ni Fan sa kanyang sarili, ano ang masama sa pagkagusto sa kanyang sarili. Ngunit sa sandaling ito, nang makitang iiyak na si Angel, hindi niya kinaya. Kunin ang bote ng mga gamot na ito. Kung hindi mo makontrol, kumuha ng isa. Hindi kita matutulungan sa iba. Makakahanap ka ng paraan para makontrol mo ito sa iyong sarili. Napabuntong hininga si Fan. Ang badge ng gumagamit ay binago. Nang marinig ito ni Angel, agad siyang umiling, hindi. Ang kapangyarihan ng pananampalataya ay dumating ng napakabilis, at ang Diyos ay hindi maaaring sumuko sa kalagitnaan. Ito ay isang problema na maaaring kontrolin ng mahika, at ang Diyos ay tiyak na makakahanap ng isang solusyon. Matapos maipasa ang bote, tumingin siya kay Yefan ng masalimuot na mga mata, ikaw ay tao, mayroon kang bottom line, sa pagkakataong ito ay muntik mo nang lapastanganin ang Diyos, kaya hindi kita papanagutan. Oo. Naisip ni Fan sa kanyang sarili, ano ang ginagawa mo para sa pelikula ng isang babae? Kaagad, nagpakita si Yefan ng masamang ngiti sa kanyang mukha. Bigla akong nagsisi, Princess of the Protoss. Ano ba yan, hindi ko pa nasusubukan. Hehe. Nang makita ang masamang ngiti ni Yefan, ang prinsesa ay natakot kaya namutla ang kanyang mukha, kinuha niya ang bote at tumakas, at tumakbo palabas ng kwarto sa isang iglap. Nakikita. Sa eksenang ito, si Yefan ay tumawa ng napakasaya. Tila sa tuwing pumupunta siya sa Purgatory Island, ang panunokso sa prinsesang Protoss na ito ay naging isang malaking kasiyahan para sa kanya. Basta. Habang isinara niya ang pinto para maghilamos, narinig niyang nagring muli ang telepono, hindi napigilan ni Yefan na mapabuntong hininga, bakit ang daming gagawin sa pagligo. Kabanata 1720 pumunta ka dito. 1720 kinuha lang ang telepono, at narinig ang isang matamis at malambing na boses mula sa kabilang panig. Tatay. Agad na natuwa si Yefan. Nang marinig niya ang boses, at nawala ang pagkabalisa sa kanyang puso. Oh, ito pala ang baby ko, at ngayon natutunan mo na kung paano tawagan ang iyong ama. Humajijag si Tuan Chuan at sinabing, si Sister Wanqing ang tumulong sa kanya na tumawag. Kailan ka uuwi, tatay? Lumipat na tayo sa bagong tahanan. Napakalaking bahay. Oh, mismo na ba si tatay? Babalik si tatay bukas, nakangiting sabi ni Yefan. Magaling. Tila masayang tumalon doon si Tuan Chuan. Mukhang masaya si Yefan, anong problema? Masaya ka ba? Miss na mismo na ba si tatay? Pagbalik ni tatay, maaari siyang pumunta sa kindergarten at lumahok sa pulong ng mga magulang at guro, sabi ni Tuan Chuan sa isang gatas na boses. Medyo kawili-wili ang tunog ni Yefan. Nakalimutan niyang may parent-teacher meeting pa, at ngayon ay magulang na rin siya ng mga school children. Bukas na ba? Sinabi mo ba sa nanay mo? Tanong ni Yefan. Isang magulang lang ang iimbitahan ng mga magulang, sabi ni Tuan Chuan. Ah, medyo nagulat si Yefan, kung gayon hindi mo pinapunta ang iyong ina. Wala ba ang nanay mo sa bahay? Oo. Hininaan ni Tuan Chuan ang kanyang boses, na parang natatakot na marinig, at ulong, pero Tuan Chuan gusto kong umalis si tatay. Yeah. Medyo natuwa si Fan nang marinig niya ito, at umaasang nagtanong, bakit gusto mong pumunta si tatay sa halip na si nanay? Malumanay na sinabi ni Tuan Chuan, dahil mas gusto ni Tuan Chuan si tatay. Tay, bakit hindi ka nalang pumunta? Sige, si Tuan Chuan ang pinakagusto ni tatay. Hoy! Napabuntong hininga si Fan at nakaramdam ng komportable na parang nasa sauna. Narinig ko mula sa aking anak na babae na mas gusto ko ang aking ama kaysa sa aking ina, na isang kagalakan. Oo. Ang mga buto ng Fan ay malutong, at nangako siya na may ngiti sa kanyang mukha, okay. Okay. Si tatay ay babalik bukas, andito ako, huwag kang mag-alala, baby. Pagkatapos ng ilang halik sa phone ay binaba ko na ang tawag. Yeah. Hindi alam ni Fan kung saan ito natutunan ng chubby girl na ito. Anyway, ginamit niya ito ng husto. Nang maligo siya ay lumulutang ang kanyang mga paa. Pagkatapos kumanta at maligo, pumunta si Yefan sa restaurant at nakipaghain sa lahat. Nalaman ng lahat na si Yefan ay nasa napakagandang mood, na may ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos kumain, hindi na makapaghintay si Yefan na direktang lumipad pabalik sa Huahay para yakapin at halikan ang kanyang anak, ngunit nangako siyang magpapalipas ng isang gabi kasama ang kanyang mga kapatid, kaya uminom na lang siya at nagyabang. Kinaumagahan, natapos ni Yefan ang kanyang almusal, at pagkatapos magpaliwanag kay Sally Ye, si Nihuyu, at iba pa, ay lumipad pabalik sa Huahay gamit ang kanyang espada. Ang address ng bagong tahanan. Ang magkabilang panig dito ay ang mga bagong binuo na sentrong pampinansyal ng Huahay, na lahat ng mga lugar kung saan nakaistasyon ang mga dekalidad na negosyo at malalaking internasyonal na kumpanya. Sa isang tabi,
ay ilang burol na may mga berdeng puno, at sa kabilang panig ay ang mga ilog na pumapasok sa dagat, ang subway, ang high-speed na riles, at ang paliparan, na lahat ay napakalapit. Ang bawat mansyon ay nilagyan din ng helipad, swimming pool, at hardin. Sa isang lugar kung saan ang 1 pulgada ng lupa ay mahal, at ang presyo ng bahay ay madalas na 80,000, 70,000, o kahit na daan-daang libo, ito ay tiyak na hindi isang bagay ng pera, ngunit isang simbolo ng katayuan, upang magtayo ng isang super mansion na sumasaklaw sa isang lugar na 1,000 metro kwadrado. Ang antas ng marangyang mansyon na ito ay tiyak na hindi tatutok sa mga mayayaman sa Huahay lamang, at kahit ang mayayaman sa mundo ay maaaring tumitig dito. Tila upang ay highlight ang katayuan ng mga residente dito, ang siyam na mansyon na ito ay direktang pinangalanang, Nine Dings, na parabang sila ang maalamat na siyam na dakilang ding na kumokontrol sa swerte ng mundo. Ito ang unang pagkakataon na dumating si Yefan sa kanyang bagong tahanan, at gusto ni Yefan na makilala ito, kaya hindi siya direktang lumipad. Nakahanap siya ng tagong lugar sa labas at dahan-daang naglakad. Oo. Lumapit si Fan sa tarangkahan ng Mar Ingle na komunidad, at nalaman na mayroon talagang siyam na malalaking metal na kaldero na nakatayo dito. Ang mga bantay noong una. Sulyap, ang mga batong sementadong kalsada na nagmamaneho ay pawang 204 na lane na lapad. Honey, hindi napigilan ni Yefan ang pag-ungol, ang kanyang asawa ay masyadong partikular sa paghahanap ng bahay, paanong mas mayabang ang lugar na ito kaysa sa kanyang kastilyo sa Purgatory Island. Naglalakad papunta sa maluwang na pinto, gustong pumasok ni Yefan sa maliit na pinto sa gilid. Dude, paano mo nabuksan itong pinto? Nalaman ni Yefan na parang hindi siya nag-swipe ng card, at hindi siya binigyan ni Su Qingzhou ng anumang access card. Ang doorman. Kung ikaw ay residente dito at walang remote control, tumayo ka lang sa door detector. Gawin mo na lang agad. Si Yefan ay hindi nakaimik, siyam na bahay lang sa kabuuan, bakit ginagawa itong komplikado? Pero, naglakad pa rin siya papunta sa isang kamera sa may pintuan at idinikit ang mukha. Maligayang pagdating sa bahay. Isang banayad na elektronikong boses ng babae ang lumabas, at tahimik na bumukas ang pinto. Kaagad, inalis ng 8 gwardya sa magkabilang panig ang paghamak ngayon, at direktang sumaludaw kay Yefan. Medyo napahiya si Yefan. Hindi kailangan niyang umuwi araw-araw para tanggapin ang laban na ito. Saka lumipad papasok. Saglit na naglalakad sa malaking mansion, nalaman ni Yefan na ang kanyang tahanan ay, 5, na nasa gitnang hanay. Sa oras na ito, pinag-isipang mabuti ni Yefan at napagtanto na ang numero ng bahay ay napaka-partikular din. 9-5, ang simbolo ng kataas-taasang emperador. Hindi mo na kailangang magtanong para malaman na ang 5 na bahay na ito ay dapat ang pinakakapansin-pansing set dito. Ito ay taglamig ngayon, ngunit ang sa sandaling lumapit si Fan sa kanyang damuhan, may nakita siyang maliit na puting bagay na tumatalon at diretsyong tumalon. Ay! Niyakap siya ni Yefan, at ang maliit na lalaki na bumibigat ang mga kamay ay ang steamed bun. Manto. Dinilaan ang mukha ni Yefan, nagliwanag ang mga mata ng gintong tigre, at napasigaw siya ng, aw-aw, sa pagkamangha. Oo. Naramdaman din ni Fan na may utang siya sa batang ito. Kung tutuusin, ang kanyang ina ay si Tuogo, ngunit hindi niya ito maaaring samahan, kaya kumuha siya ng ilang masasarap na pagkain at mga gamot na gamot at pinakain ng mga steamed buns habang siya ay naglalakad. Sana ay bigyan ng regular na elixir ang steamed bread para umunlad ang batang ito. Tatay. Sa sandaling ito, hinawakan ni Tuan Chuan ang isang frisbee sa kanyang kamay at mabilis na tumakbo papunta kay Yefan. Binuhat ni Fan ang kanyang anak gamit ang kabilang kamay at nakangiting nagtanong, paano ang paglalaro ng frisbee kasama si Manto? Ang laro ay tila nilalaro sa mga alagang aso, ngunit hindi ito masyadong makontrol ni Yefan. Anyway, gusto ito ni Manto, mas mabuti ito kaysa magsunog ng apoy. Kamakailan lang wala si Dad sa bahay, masunurin kayo ni Manto diba? May mali ba? Tanong ni Yefan. Seryosong sagot ni Tuan Chuan, hindi na kami nangangahas na maglaro ng apoy. Oo. Napangiti ng may kasiyahan si Fan at tumingin sa mansyon na nasa harapan niya. Ang istilong ito ay talagang advanced. Marami. Gusto mo ba ang bago mong tahanan? Tanong ni Yefan sa kanyang anak. Masiglang tumanggo si Tuan Chuan, gusto ko. Kaya lang walang mga bata na mapaglalaroan. Nagpout si Yefan, hindi ka pa sapat na naglaro sa kindergarten, paano ka lang marunong maglaro? Pagkatapos. Pagsasalita, ang dalawa ay pumasok sa silid. Sa open kitchen, nagluluto sina Tita Jiang at Ji Wanqing ng mga pagkain. Nanunood ng TV si Zhou Xinjiang. Su. Nakaupo si Qingzhou sa isang sofa sa sala na may laptop sa harap niya, may ginagawa. Kapag ang lahat nakita si Yefan na bumalik, binati nila siya ng nakangiti. Yefan, maghintay ng isa pang oras at handa na ang pagkain. Busy ka ba ngayon? Sinabi ng TV na magkakaroon ng seminar, at akala ko pupunta ka. Nakangiting sabi ni Tita Jiang. Umiling si Yefan, tinatamad akong pumunta, Tita Jiang, maghintay ka, hindi ako nagmamadali. Su. Itinaas ni Qingzhou ang kanyang ulo at nagtanong, asawa, nasisiyahan ka pa ba sa lugar na ito?
Satisfaction is satisfaction, but wife, the no. 5 of this juding should be very popular. After all, it symbolizes the honor of the 9-5. Paano mo ito binili? Wala bang nakabili nito nitong mga nakaraang araw? Nagtataka si Yefan, ang pagbili ng isang bahay at pagdekorasyon nito, ang isang babae ay sapat na mabilis. Saglit na natigilan si Su Qingzhou, na may bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mukha, kumaway siya kay Yefan, halika rito. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.